Mr. Silent Channel. Kabanata 921 hanggang 930. Ang iba naman ay nagmuni-muni at nagpahinga ng hiwalay. Ang paglalakbay na ito sa dalawang mata ng yelo at apoy ay higit na kapaki-pakinabang kaysa sa inaakala nila. Sa hinaharap, nakagawa sila ng matatag na pundasyon. Si Xu Lizhi ay mas maagang nagising kaysa kay Guyana. Nang makita niya ang sobrang pulang singsing ng espiritu sa kanyang katawan, at pagkatapos ay tinawag ang Hanyuan Immortal Grass para magkaintindihan, hindi napigilan ang ngiti sa kanyang mataba na mukha. Kung tungkol sa kung ano ang kakayahan ng ika-6 na kaluluwa na ibinigay sa kanya ng Hanyuan Immortal Grass na ito, tumawa si Xu Lizhi at tumanggi na sabihin ito. Sinabi ko lang na siguradong sorpresa ang lahat. Ang Food-type Spirit ability na nabuo ng 100,000 year Spirit Ring, hindi pa banggitin ang nakakagulat na epekto, ay malamang na sapat na upang itaas ang lakas ng kanilang buong koponan sa isang antas. Nang si Xu Lizhi ay tumatalon sa kinatatayuan sa tuwa, binuksan ni Tangwulan ang kanyang mga mata. Sa pag-iisip sa sitwasyon ni Guyu, hindi pa siya nakakapasok sa malalim na pagmumuni-muni, dahil si Guyu sa tabi niya ay nakaranas ng ilang pagbabago sa enerhiya, at agad siyang nagising. Halos kaagad pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata, si Guyana, na nakaupo sa tapat niya, ay nagmulat ng isang pares ng magagandang mata. Ang malalaking lilang mata ay mukhang dalisay pa rin, at ang mahabang pilik mata ay kumikislap at kumikislap. Ang pilak na buhok ay nakalaylay, at may kaunting pagwawalang bahala na medyo pagtanggi at libu-libong milya ang layo sa katahimikan. Matapos masipsip ang diwa ng Kirong Tangtianzhou, ang kanyang hininga ay lumakas at lumakas. Guyu. Mahinang tawag ni Tangwulan. Bumalik na ba ang kanyang Guyu? Oo. Mahinang sabi ni Guyu. Sa di kalayuan, biglang tumahimik ang magkasintahan, ang mga mata ay nakatutok sa kanilang tagiliran. Tatay. Boom. Na-overwhelm ang lahat. Natigilan din si Tangwulan, nakatitig kay Guyana na tulala. Ngunit hindi ko alam kung bakit, nang tawagin ni Guyana ang kanyang ama, gamaan ang pakiramdam niya. Marahil ay dahil hindi madaling umalis si Guyana na tumawag sa kanyang ama. Matamis na ngumiti si Guyana kay Tangwulan, samandal, yamakap sa kanyang leeg, at nituno ang kanyang maselang katawan sa kanyang mga bisig. Nagmamadaling niyakap siya ni Tangwulan, at ang pakiramdam ng kasiyahan ay tila napalitan agad ang masusing pagsusumikap na isinuka niya dahil sa love sickness. Guyu, ito ay para sa iyo. Kinuha ni Tangwulan ang jade box na iniligpit niya sa kanyang mga braso at inilagay ito sa kamay ni Guyana. Ano ito? Curious na tanong ni Guyana. Ngumiti si Tangwulan at sinabi, ito ay isang bulaklak. Kung isang araw ay nasa panganib ka at nasugatan ka ng gusto at wala ako sa tabi mo, maaari mong kainin ang bulaklak na ito at magiging maayos ito. Oh, Dad, pinakagusto ko ang mga bulaklak. Masayang sabi ni Guyana. Pagkatapos ay matapat at walang pag-aalinlangan, kinuha niya sa kanyang mga bisig ang damong engkanto, na kilala bilang ang pinaka-infatuating. Tumawa din si Tangwulan, at hindi napigilan, at hinalikan ang kanyang maselang mukha na maaaring mabali. Bahagyang nanginig ang katawan ni Guyu, ngunit hindi nagtagal ay ngumiti, ang kanyang magandang mukha ay namula, at sinabing, salamat, tatay. Ahem, should we go now? Huwag mong abusuhin ang mga aso dito, may mga single pa. Dumating ang walang magawang boses ni Amorous Daoluo. Napagtanto ni Tangwulan na naghihintay sa kanila ang kanyang mga kasosyo, at nagmamadaling hinayla si Guyana sa kanyang paa, medyo napahiya, fair na. Muling inilabas ng lahat ang kanilang sandata sa pakikipaglaban, ikinapakpak ang kanilang mga pakpak at pumailanglang. Nang malapit ng bitawan ni Amorous Daoluo ang kalasag upang protektahan ang lahat mula sa pagdagsa sa makulay na miasma, narinig ni Tangwulan ang tinig ni Kilo Tulip sa kanyang isipan. Huwag kang masyadong magulo. Isang layer ng pink na halo ang biglang kumalat mula sa katawan ni Tangwulan, na may mahinang bango, at agad na binalot ang lahat ng tao dito. Ang makulay na makamandag na miasma ay lubhang nakakapanghina at nakakalason, at kapag nahawakan nito ang kulay rosas na halo, ito ay mabilis na sisabog na parang yelo at nyebe, at ang kulay rosas na halo ay tila kinakaagnasan ang makulay na nakal-alasong miasma sa kabilang direksyon. Hayaan ang mga nakal-alasong miasma na mabilis na makatakas sa paligid. Ang Kilo Tulip ay talagang hari ng mga halaman na pumipigil sa lahat ng uri ng lason. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Tangwulan na tila napakagandang pumili nito ng mag-isa. Hindi alam ni Kilo Tulip na ang dahilan kung bakit nagpasya si Tangwulan na piliin siya bilang kanyang kaluluwa ng napakabilis ay dahil ayaw ng kanyang mga kaibigan na piliin ito. Bilang kapitan, si Tangwulan ay may mentalidad na pumili ng isang may sira na produkto. Kung alam niya, baka diretso siyang samuka ng dugo. Makalipas ang 10 araw. Sa pagmamaneho ng Soul Guidance Combat Vehicle, pinangunahan ni Tangwulan si Guyu sa kahabaan ng highway hanggang sa kanluran. Dalawa lang sila sa kotse, at ngumiti si Guyana at tumingin sa magandang tanawin sa labas ng bintana ng sasakyan, tuwang-tuwa ang kanyang ekspresyon. Parang outing. Ilang araw ang nakalipas, dinala ni Tangwulan si Guyana para hanapin ang Holy Spirit Daoluo at tiningnan.
Hindi masabi ng Holy Spirit Dao Luo kung bakit hindi siya gumaling matapos kunin ang Kirong Tang Tianzhu. Gayunpaman, sinabi ni Tang Wulan kay Tang Wulan na tiyak na hindi ito dahil sa kakulangan ng bisa. Ang bisa ng 100,000 taong gulang na chrysanthemum ay 100 beses kaysa sa 10,000 taong gulang na chrysanthemum. Kahit isang talulot lang ang kainin, sapat na raw ito para gamutin ang sinaunang buwan. Problema. Ang tanging paliwanag ngayon ay ang utak ni Guyu ay hindi madaling makalusot, ngunit sa patuloy na epekto ng nakapagpapagaling na epekto ni Kirong Tang Tianzhu, dapat itong masipsip niya sa lalong madaling panahon, at ito ay palaging magiging mabuti. Sa oras na ito, 5 araw nang minamaneho ni Tang Wulan si Guyan sa kalsada, at sa loob ng 3 araw, darating siya sa Mingdo, ang kabisera ng Daoluo Continent Federation. Ngunit ang kanilang layunin sa oras na ito ay hindi Mingdo, ngunit upang magpatuloy hanggang sa kanluran, sa sukdulang kanluran ng kontinente. Nakipagkita si Amorous Daoluo Zhang Xin sa divine craftsman na si Zhenhua, at pagkatapos ng maingat na talakayan, binigyan niya si Tang Wulan at ang kanyang mga partner ng detalyadong pagsasaayos. Kahit na ang sitwasyon sa mainland ay pansamantalang naging matatag, ito ay nasa isang mahalagang panahon. Kasabay nito, ang Tang Sect ay ganap na nasupil at ang mga potensyal na taga-suporta ng Shrek Academy ay higit na nasusupol. Napakaraming mga kalaban-laban sa kanila, at hindi man lang sila makapagsimula. Sa kasong ito, kahit na ang dalawang pangunahing Hallmaster ng Tang Sect ay sabay na umatake, hindi nila mababago ang sitwasyon. Sa makatuwid, ang pagpaparaya ay walang alinlangan ang unang bagay na kanilang ginagawa. At least kailangan nating maghintay na tuluyang lumipas ang bagyo. Kaya naman, pagkatapos mag-usap ni Tang Wulan at ng kanyang mga kasosyo kay Amorous Daoluo, Zhenhua at Muya, gumawa sila ng mga pagsasaayos. Una sa lahat, ang pagsali sa hukbo ay hindi maiiwasan, ngunit hindi ka maaaring sumali sa hukbo ng sama-sama. 8 tao ang magkakasama, masyadong nakakapansin. Hindi ito nakakatulong sa kanilang pag-unlad sa militar. Kasabay nito, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya si Zhang Xin na hayaan si Tang Wulan at ang iba pa na umunlad sa hukbo tulad nila. Dahil sa ganitong paraan lamang, kapag nakakuha sila ng matatag na panghahawakan sa militar sa hinaharap, maaari nilang maging positibong kinatawan ang Shrek Academy. Kung sasali ka lang sa hukbo na may make-up kahit na nasa mataas na posisyon ka sa hinaharap, kapag nabunyag na ikaw ay isang taong pampaganda, hindi na makumpirma ang pagkakakilanlan, at ito ang magiging pangunahing direksyon ng pag-atake ng mga kalaban. Ngunit ang pagsali sa hukbo gamit ang kanyang orihinal na pagkakakilanlan ay natural na magpapalaki ng panganib, lalo na kapag natuklasan ng masamang espiritong master, ito ay magiging banta sa buhay. Malamang na masasakal ito. Sa makatuwid, ang lugar kung saan sila sumali sa hukbo ay dapat na isang lugar na maaaring kontrolin, o isang lugar na hindi madaling matagpuan. 8 tao ang unang pinaghihiwalay. Mas madaling itago ang isang tao sa isang hukbo kaysa itago ang 7 tao sa isang hukbo sa parehong oras. Sa makatuwid, lahat sila ay ginamit ng Tang Sect upang itago ang kanilang relasyon sa dilim, at itinalaga sa iba't ibang rehiyon ng militar upang sumali sa hukbo. Lahat sila ay gumamit ng kanilang orihinal na pagkakakilanlan, ngunit sa ibabaw ay mayroon silang relasyon sa pagitan ng Tang Sect at ng Master Craftsman na si Zhenhua, at kahit na ginamit ang ilang mga nakatagong relasyon sa Shrek Academy bilang isang takip. Bagamat inosente ang Holy Spirit Daoluo, alam pa rin niya ang kapangyarihang kontrolado ng Shrek Academy. Pagkatapos ng lahat, ang militar ay mayroon pa ring ilang tapat na taga-suporta ng Shrek Academy, tulad ng Northern Navy Regiment ay ang pribadong lupain ng Sun Moon Royal Soul Master Academy. Sa ganitong paraan, ang 8 tao ay nahahati sa 4 na grupo, na may mga mag-asawa bilang unit. Sa ganitong paraan, madaling magtulungan at mag-ingat sa isa't isa. Hindi sila magkakahiwalay dahil namimiss nila ang kanilang pagmamahalan at nakakaapekto sa kanilang pag-unlad. Ang 4 na dial ay napunta sa 4 na direksyon, timog silangan, hilagang kanluran, ayon sa pagkakabanggit. Si Tang Wulan at Guyan ang itinalaga sa pinakamahirap na sitwasyon, at sa 4 na lokasyon ng militar na itinalaga sa oras na ito, ang tanging lugar na walang puwersa ng Tangmen at Shrek Academy. Ngunit ito rin ang lugar upang sumali sa hukbo sa 4 na grupo ng mga tao, na hindi gaanong matagpuan. Ang sulat ng rekomendasyon na dinala ni Tang Wulan ay isinulat mismo ng Holy Spirit Daoluo, na kumakatawan sa rekomendasyon ng Shrek Academy. Kung ikukumpara sa kanyang mga kaibigan, si Tang Wulan at ang iba pa ang may pinakamalayong paglalakbay. Bukod dito, ang kasalukuyang sitwasyon ni Guyu ay talagang hindi makakatulong sa kanya. Sa makatuwid, kahit na makarating siya roon, makakaasa lamang si Tang Wulan sa kanyang sariling lakas at kailangang ayusin muna si Guyu. Ang kondisyon ni Guyu ay naging imposible na makapasok sa barracks. Paano siya magiging sundalo na parang bata? Ang kasalukuyang mood ni Tang Wulan ay salungat. Umaasa siyang gagaling si Guyu sa lalong madaling panahon, at umaasa ang ilan na palagi siyang masusundan ng ganito. Kahit anong sikreto ang nakatago sa puso niya, sa oras na magising siya, malamang naiwan niya ang sarili niya. Ito ay isang bagay na talagang ayaw ni Tang Wulan. Bagamat hindi niya maaaring samantalahin ang amnesia ni Guyana para mahalin siya ngayon,
hanggat kasama niya ito araw-araw, si Tangwulan ay magiging napakasaya at napaka-motivated. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay maaari lamang gawin ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Ginawa niya ang kanyang makakaya para sa paggamot ni Guyana, at kung mapapabuti pa siya ngayon ay depende sa kanyang sariling pisikal na kondisyon. Pagkaraan ng 3 araw, nalampasan niya ang Mingdo at pumasok sa kanlurang bahagi ng mainland. Ang mga kalsada sa kanlurang rehiyon ay napakaunlad, kahit sa loob ng 1,000 milya sa paligid ng Mingdo. Sa isa pang 2 araw, sa wakas ay nagsimulang makita ni Tangwulan ang walang katapusang disyerto. Sa kanlurang bahagi ng Daoluo Continent, sa katunayan, ang lugar na ito ay hindi orihinal na kabilang sa Daoluo Continent, ngunit higit sa 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Sun and Moon Continent ay nagbanggaan sa paggalaw ng planetary plate, at ito ay nasa hangganan ng Daoluo Continent. Noong panahong iyon, ang lugar na ito ay kabilang sa Sun-Moon Empire. Ang dahilan kung bakit mabilis na umunlad ang teknolohiyang gabay ng kaluluwa ngayon ay malapit na nauugnay sa katotohanang nagdala ang Sun-Moon Continent ng mas maraming uri ng mga bihirang metal. Pagpasok sa disyerto, inayos ni Tangwulan ang sasakyang panlaban ng Tangmen sa desert mode. Bagamat maaari pa rin itong i-drive ng maayos, bumagal ang bilis. Ang pinakamalaking bentahe ng Soul Dao technology ay bilang isang Soul Master, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng kapangyarihan. Kapag nawala ang kapangyarihan, maaari mong gamitin ang iyong sariling kapangyarihan ng kaluluwa bilang suporta. Si Tangwulan ay mayroon na ngayong cultivation base malapit sa ika-60 antas, at walang problema sa kanyang espiritong kapangyarihan na sumusuporta sa soul-guided combat vehicle na ito sa mahabang panahon. Sa kabutihang palad, mayroong isang navigator upang gabayan ang direksyon, kung hindi, sa walang katapusang disyerto na ito, napakadaling mawala. Matapos makapasok sa disyerto, ayon sa plano, may mga 5 araw pa para makarating sa Sukdulan Kanluran. Lumipad sila mula sa Tiandao City at halos tumawid sa halos buong kontinente, at ang buong lungsod ay malapit sa 10,000 kilometro bago nila marating ang kanilang destinasyon. Maaari itong isipin. Matapos maglakbay sa disyerto ng 1 araw, nang lumubog ang gabi, inihinto ni Tangwulan ang sasakyan. Pagod na pagod. Dad. Tumalon din si Guyu mula sa kotse, nagunat, at sinabing may kalokohan kay Tangwulan. Tumingin si Tangwulan sa langit. Ang gabi sa disyerto ay sobrang tahimik. Minsan umihip ang hangin, at biglang may dinala na piraso ng buhangin. Ang hangin ay sobrang tuyo, ngunit ang kalangitan ay partikular na maaliwalas. Gabi pa noon, at ang malayong paglubog ng araw ay tila konektado sa gilid ng disyerto. Hindi pa talaga ako nakapunta sa disyerto, at hinding-hindi ko maa-appreciate ang napakagandang tanawin. Bahagyang ngumiti si Tangwulan at sinabing, magtiyaga pa sa loob ng ilang araw. Kailangan natin ng 2.5 araw para dumaan sa disyerto. Pumasok sa Ogni Basin. Pagkatapos lumabas sa Ogni Basin at pumasok sa Tianjin Mountains, malapit na tayo sa ating destinasyon. Kumunot ang noo ni Guyana at sinabing, "Tay, hindi ko gusto ang lugar na ito. Walang masarap." Tumawa si Tangwulan at sinabing, "Okay lang. Nagdala kami ng sapat na tuyong pagkain. Walang bagay sa disyerto para magsunog ng apoy. Magkaroon tayo ng anumang bagay. Kapag tumawid tayo sa disyerto at narating ang palanggana ng apoy, hahanap tayo ng lugar na mapagpahingahan." Hindi lang ito nagustuhan ni Guyana dito, at hindi rin niya ito nagustuhan. Bilang isang anak ng kalikasan, magkakaroon ng natural na pagtanggi sa mga disyerto. Walang mga halaman dito, at hindi rin siya maaaring humiram ng anumang kapangyarihan. Ang paborito ng mga puno ng espiritu ng halaman ay palaging kagubatan o lawa, na maaaring magbigay ng sustansya sa kanilang sarili. Kung si Tangwulan ay nagtatanim sa disyerto na ito ay hindi gaanong epektibo kaysa sa paglilinang ng 10 araw sa kagubatan sa loob ng 1 araw. Matulog ka na sa kotse sa gabi. Dalhan kita ng tuyong pagkain. Ang sasakyang panlaban ay may 3 hanay ng mga upuan, at ang likod na 2 hanay ay maaaring mailagay, tulad ng isang double bed. Halatang walang problema sa pagtulog sa sasakyan. Ito rin ang dahilan kung bakit nang ahas si Tangwulan na dalhin si Guyana sa disyerto ng simple at direkta. Kung lilipad ka gamit ang armor ng labanan, ang bilis ay magiging mas mabilis, ngunit kung wala ang iba't ibang kagamitan ng sasakyang panlaban, madaling mawala sa iyong landas, at ang disyerto ay walang panganib. Bagamat bihira ang mga kaluluwang hayop sa disyerto, hindi karaniwan ang mga ito. Dahil walang mga mapagkukunan na kailangan ng mga tao, mayroong napakakaunting pag-unlad ng mga disyerto ng mga tao. Naging sanhi ito ng katotohanan na ang ilang kaluluwang hayop dito ay malayang namumuhay. Casual na kumain ng 2 ng tuyong pagkain. Dahil sa blood vortex, nalaman ni Tangwulan na ang kanyang gana ay bumaba ng husto. Ang blood vortex ay umaakit sa langit at lupa mula sa labas ng mundo, at kasabay nito ay inaayos ang langit at lupa sa loob nito, hindi na ito nangangailangan ng maraming pagkain upang madagdagan ang enerhiya tulad ng dati. Matapos bumuo ng sarili nitong cycle, nagsasanay na rin ang bloodline. Malinaw na hindi interesado si Guyu sa tuyong pagkain, ngunit nang lumubog ang gabi, tuwang-tuwa siyang sumigaw.
Tatay, tingnan mo, napakaraming bituin sa langit, napakaganda. Ang disyerto ay tila mas malapit sa langit, na may hindi mabilang na mga bituin na nakasabit sa langit, na parang abot kamay. Ang gabing dapat ay madilim, sa ilalim ng ningning ng mga bituin ito, ay puno ng parang panaginip na kagandahan. Nakaupo sa tuktok ng buhangin, yamakap si Guyana sa mga balikat ni Tang Wulan, ang kanyang malalaking lilang mata ay medyo nalitaw ng hindi namamalayan. Si Tang Wulan ay natigilan din, ang kanyang kasintahan ay nasa tabi niya, at ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Sa tahimik na disyerto na ito, silang dalawa lang ang magkayakap. Buti sana kung makaupo ako ng ganito. Guyu, nilalamig ka ba? Binuksan ni Tang Wulan ang kanyang mga braso at niyakap siya sa kanyang mga bisig. Ang pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng gabi at araw sa disyerto ay napakalaki. Umiling si Guyana, hindi ako nilalamig. Ang ganda talaga dito. Nilalamig ka ba? Tumawa si Tang Wulan at sinabing, syempre hindi ako malamig. Hindi na nagsalita si Guyana, saglit lang siyang nakayakap sa kanya, dahan-daang bumagsak ang mahahabang pilak mata nito, at nakatulog siya sa kanyang mga bisig. Maganda ang mukha niyang natutulog, at napakalambot niya kapag natutulog. Hindi napigilan ni Tang Wulan na itaas ang kanyang kamay at marahang hawakan ang kanyang pisngi. Nasanay na siya ngayon na binago ni Guyu ang kanyang kasalukuyang hitsura. Gayunpaman, ang pinakagusto niyang malaman ay kung bakit naging Guyana si Guyu, at kung anong uri ng relasyon nila ni Nar. Parang hadlang, may tagaytay sa puso. Dahil sa hindi niya maisip, hindi niya talaga kayang ituring ang kayakap niya bilang kanyang kalaguyo ng buong puso. Pagkaraan ng ilang sandali, maingat na binuhat ni Tang Wulan si Guyana at naglakad pabalik sa sasakyang panlaban ng Tangmen. Buksan ang pinto at pindutin ang pinjutan. Ang likurang dalawang hanay ng mga upuan ay dahan-daang nakahiga. Pinona ni Tang Wulan si Guyana, at pagkatapos ay pumasok siya ng mag-isa. Isara ang pinto, ito ang kanilang tahimik na lugar. Sa bintana ng sasakyan, makikita mo pa rin ang mabituing kalangitan sa labas ng bintana. Nakatulog ng mahimbing si Guyana, kinuha ni Tang Wulan ang kubrekama na matagal nang inihanda mula sa kanyang storage ring, at isinuot ito sa kanila. Nang makita ang kanyang malambot na natutulog na mukha, ang kanyang buong puso ay naging malambot, kinuha siya sa kanyang mga bisig, hinayaan niyang ipahinga ang kanyang mga bisig, ipinikit ang kanyang mga mata ng may kasiyahan. Sa sandaling ito, lahat ng pressure at lahat ng sakit ay nakalimutan niya. Siya lang ang meron sa buong mundo niya. Napakasarap ng tulog nilang lahat ngayong gabi. Hindi nila idinilat ang kanilang mga mata hanggang sa sumikat ang araw sa labas ng bintana sa sasakyan, at ang nakakasilaw na liwanag ang nagpagising sa kanila mula sa kanilang pagtulog. Si Guyana ay pumulupot sa mga bisig ni Tang Wulan na parang kuting. Nang magising si Tang Wulan, nalaman niyang ang kanyang kaliwang braso ay unan pa rin niya, ngunit hindi alam ng kanyang kanang kamay kung kailan ito ipinatong sa kanya. Sa balakang, ito ay perpektong bilog, medyo bingkong, at puno ng pagkalastiko. Ang dugong tumaas na kaninang umaga ay biglang bumuhos ng hindi mapigilan. Si Tang Wulan ay umatras ng hindi namamalayan, ngunit si Guyana ay tila nawala ang kanyang ligtas na kanlungan, umungol ng hindi nasisiyahan, at pagkatapos ay sumulong, nakakapit pa rin sa kanyang mga braso, at kahit na inilagay ang isang mahabang binti sa kanyang binti. Napabuntong hininga si Tang Wulan sa kanyang puso, ang nagpapahirap na munting diwata na ito. Gusto ko talaga siyang kainin sa isang kagat. Lihim siyang walang awa sa kanyang puso, kung hindi dahil sa relasyon nila ni Nar, kung hindi dahil nasa amnesia pa rin siya, tiyak na. Matapos tuluyang makalaya mula sa octopus duffer ni Guyana, huminga ng mahabang hininga si Tang Wulan, malungkot na uminom ng ilang lagok ng malamig na tubig, at pinigilan ang sigla sa kanyang puso. Binuksan ni Guyana ang kanyang mga mata at hinarangan ang sikat ng araw mula sa labas ng bintana gamit ang kanyang kamay, ano ang gagawin mo? Nakakasilaw na sikat ng araw. May mga kurtina ba? Hindi napigilan ni Tang Wulan ang ngumiti at sinampal ang kanyang balakang. Oras na para bumangon sa kama. Magpapatuloy tayo sa kalsada. Hindi niya aaminin na 9 love siya dito. Ginagawa ito ng pagkalastiko ng mga balakang. Bamulong si Guyana ng ilang salita, nakahiga, hinayla ang kubrekama at tinakpan ang kanyang ulo. Nag-aatubili, si Tang Wulan ay pumunta sa front driving position at pinaandar ang combat vehicle, kung ganoon ay matulog ka sandali, at ako ay magpapatuloy sa pagmamaneho. Kapag ako ay nagugutom, ako ay babangon at kakain ng tuyong pagkain, at ilalagay ko ito sa likod. Ini-restart ang sasakyan at nagpatuloy sa paglalakbay sa disyerto. Upang gawing mas komportable si Guyana sa pagtulog, pumili si Tang Wulan ng medyo madaling ruta para magpatuloy, at mas mabagal din ang takbo ng sasakyan. Naging maayos ang daan, ngunit makalipas ang 2 araw, nang muling sumapit ang gabi, nakaramdam ng kalungkutan ng hindi namamalayan. Kung tutusin, 2 araw na ang nakalipas mula nang makakita ako ng ibang nilalang maliban sa kanila. Sa kabutihang palad, ayon sa mapa, dadaan sila sa disyerto at makakarating sa fire basin sa halos kalahating araw na paglalakbay bukas. Guyu, anong ginagawa mo? Isinara ni Tang Wulan ang pinto ng kotse at tinanong si Guyu, na nakasquat hindi kalayuan sa sasakyang panlaban ng Tangmen at nalilikot ang buhangin sa lupa. Hindi. Sabi mo, gaano kalalim ang tubig sa ilalim ng buhangin?
Curious na tanong ni Guyana. Sinabi ni Tang Wulan, natatakot ako na mahirap ito. Ito ang kalaliman ng disyerto, at ang hangin ay tuyo. Natatakot ako na ito ay kukuha ng malalim na lugar upang magkaroon ng tubig. Ang lugar na kanilang piniling tutuluyan ay isang malaking buhangin sa mas mataas na lugar, upang sila ay makakita ng malayo at maiwasang matakpan ng paggalaw ng disyerto. Umupo si Guyana sa lupa at kumaway kay Tang Wulan. Lumapit sa kanya si Tang Wulan at umupo, at natural na yamakap si Guyana sa kanyang mga braso, pumikit, at kontentong nasiyahan sa init sa kanyang mga bisig. Magiging boring ba? Tanong ni Tang Wulan. Umiling si Guyana, hindi. Gustong gusto ko ito. Ako lang at, tatay. Ngumiti si Tang Wulan, oo. Tayo lang. Ang disyerto ay maganda, ngunit sa kasamaang palad hindi ito angkop para sa pangmatagalang kaligtasan. Pumikit si Guyana at hindi na nagsalita pa. Inakbayan siya ni Tang Wulan, dahan-daang sinusuklay ang malasutla niyang mahabang pilak na buhok gamit ang kanyang mga kamay. Napakaganda ng bawat hibla ng kanyang buhok, napakalinaw, parang kristal na brush. Ipinaramdam nito sa kanya na walang problema kahit magdamag lang itong naglalaro. Sa sandaling ito, biglang gumalaw si Guyana, iminulat ang kanyang mga mata ng hindi namamalayan, at tumingin sa isang direksyon. Agad na nag-react si Tang Wulan, hinayla siya pataas at hinawakan siya sa kanyang mga braso. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay bahagyang singkit, ang kanyang buong katawan ay kumislap ng gintong liwanag, at ang kanyang kanang paa ay bumagsak sa lupa. Isang gintong liwanag ang pumasok sa lupa mula sa ilalim ng mga paa, 12-12 metro ang layo, na sinamahan ng isang dragon chant, isang gintong dragon ang biglang sumugod palabas, at malalaking piraso ng buhangin ang sumabog at nagkalat sa lahat ng direksyon. Sa mahinang ungol, isang malaking nilalang na hugis carapace ang lumabas sa lupa at nagpagulong-gulong sa lupa upang patatagin ang anyo nito. Halatang natakot siya, at tumalikod at tumakbo palayo. Huwag mo itong tingnan sa buhangin, ngunit ang malaking katawan nito na may diameter na 2 metro, tumakbo ito ng napakabilis, at nawala sa isang kisap mata. Si Tang Wulan ay talagang walang alam tungkol sa disyerto na kaluluwang hayop. Kanina, pagkatapos idilat ni Guyu ang kanyang mga mata at tingnan ito, naramdaman niyang may soul beast na paparating sa kanilang direksyon, at pagkatapos ay nabigla siya sa gintong dragon. Si Tang Wulan ay mabait at ayaw itong saktan, kaya ang golden dragon ay yumanig sa lupa sa harap nito, sa halip na direktang maapektuhan ito. Kung hindi, ang kaluluwang hayop na ito, na mukhang 1,000 taon ng paglilinang, ay malamang namamatay dito. Ngumiti si Guyana at sinabing, hindi na tayo mag-iisa. Tumawa si Tang Wulan at nagsabi, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng soul beast sa disyerto. Nakakatuwa. Guyu, sumakay ka muna sa kotse. Magmamasid ako at sisiguraduhin kung walang panganib. Oh, tumango si Guyana, at bumalik sa kotse ng napakatalino. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, kumislap ang kanyang mga mata na may kulay lila, at tumingin siya sa malayo. Sa sandaling ito, agad na lumitaw ang lamig sa kanyang mga mata, at naramdaman na lang niya na tila biglang lumiwanag ang gabi, at naging malinaw ang lahat sa kanyang paningin. Ito ay naghahanap sa pamamagitan ng pagpapala ng autumn water dew. Hindi mapigilan ni Tang Wulan ang mapangiti. Ang 6 na mabangis na hayop ay nakakabit sa kanyang likas na binhi, at ang mga benepisyong ito ay talagang napakabuti. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay tumigas sa susunod na sandali. Sa di kalayuan, ang mga alon ng buhangin ay umaalon, at tila marami pang mga tagaytay, na pawang nagmamadali sa kanilang direksyon. Hindi napigilan ni Tang Wulan na hindi makapagsalita saglit, minsan hindi niya talaga kayang maging maawain. Walang alinlangan, ang mga bisitang ito ay dapat na dinala ng mga kaluluwang hayop na tumakas noon. Hindi ko lang alam kung gaano sila kalakas. Agad na tumalikod si Tang Wulan at sinabi kay Guyana sakay ng Tangmen combat car, Guyu, huwag ka pa ring lumabas ng kotse, andito ako sa labas. Habang nagsasalita, si Tang Wulan ay nagpasikat ng gintong liwanag sa kanyang katawan at pinakawalan ng kanyang kaluluwa, si Jinyo. Medyo malaki ang figure ni Jinyo. Ang liwanag ay kumislap, yumanig sa kanyang katawan, at ang kanyang katawan ay mabilis na namamaga, at pagkatapos ay naging isang higanteng sawa, higit sa 10 talampakan ang haba, na nagbabantay sa sasakyang panlaban ng Tangmen sa gitna. Nang may mga gintong ilaw, inilabas ni Tang Wulan ang kanyang 2-character battle armor na Longyu. Ito ay isang disyerto, at ang kaaway ay hindi kilala, kaya hindi ka dapat maging pabaya. Sa tulong ng battle armor, ang kanyang combat effectiveness ay maaaring tumaas sa antas ng Soul Saint, at natural na mas madali itong harapin. Ang gininto ang liwanag ay kumislap, at nagsimula ang gininto ang dragon na si Bat, si Tang Wulan ay natural na naglabas ng isang patong ng hindi nakikitang dugo, nakatayo lamang doon, na parang ito ang ubod ng buong disyerto. Ang bilis ng mga tagaytay sa lupa na iyon ay napakabilis na kailangan lamang ng ilang dosenang paghinga bago makalapit. Si Tang Wulan ay sumangot ng malamig, at ang dilaw na liwanag ay kumislap sa itaas na katawan. Biglang lumubog ang nakapalibot na mga butil ng buhangin, at ang buong buhangin ay bumaba ng naaayon. Control ng gravity. Sa loob ng radius na 100 metro, agad niyang pinataas ang gravity, kaya na-control niya ang graba at direktang pinindot pababa.
Ang mga desert spirit beast na iyon na nagmula sa malayo ay nasa ilalim ng gravity, natural na hindi sila makalusot sa ilalim ng paanan ng fighting vehicle sa pagitan niya at ng tangsek upang direktang umatake. Tamang-tama, isang grupo ng mga figure ang biglang lumitaw mula sa graba, nakakagulat na ang parehong uri ng kaluluwang hayop tulad ng nakaraang crustacean. Daan-daang espiritong hayop ng parehong lahi ang pumaligid kay Tang Wulan at sa kanyang sasakyang panlaban sa Tangmen sa gitna. Kabilang sa mga ito, ang pinakamalaking soul beast, na may diameter ng katawan na 5 metro ang layo, ay ipinakita sa isang dark brown na carapace, at ang buong katawan ay naglabas ng isang condensed at walang cap-aures na aura. Ang likod ng carapace ay nahati, at mayroon pang isang pares ng mga pakpak na nakabuka. May 8 paa sa ilalim ng tiyan, na lahat ay tila napakatalas, lalo na ang 2 sa harap. Nang bahagyang nakataas ang itaas na bahagi ng katawan, agad na tumambad ang malablade na forelimbs. Ang iba pang mga uwang sa disyerto ay nakabuka rin ng kanilang mga pakpak, ang kanilang itaas na bahagi ng katawan ay bahagyang nakataas, at ang mga pakpak na umaapak. Ngunit hindi sila pumasok sa hanay ng pagtaas ng gravity ni Tang Wulan. Ang gravity control effect ng katawan ng Shanlong King ay napakalakas, at si Tang Wulan ay hindi nagmamadali. Makakalipad man ang kalaban, kapag nakapasok na siya sa control range ng kanyang Shanlong King torso, tiyak na maaapektuhan ng gravity ang kanyang kakayahang lumipad. Malamig na sinabi ni Tang Wulan, dumaan lang kami dito, nang walang mali siya, ni hindi namin sinaktan ang iyong mga tao noon. Huwag mong hanapin ang iyong sariling kamatayan. Ang lead beetle ay dapat nanilinang ng higit sa 10,000 taon, at imposible para sa isang kaluluwang hayop na maunawaan ang pagsasalita ng tao sa antas na ito. At may sapat na karunungan. Panginoon, huwag kang maawa. Ito ang sand demon insect, isang napakasuklam na kaluluwang hayop. Umaasa sila sa katas ng iba't ibang nilalang upang mabuhay at magtanim. Hayop man o halaman, sila ang kanilang target. Mag-ingat ka. Tingnan mo, sa ilalim ng kanilang mga ulo, mayroong isang napakatalas na bunganga, hanggat ang mga lihim na bahagi nito ay agad na tumagos sa butas ng katawan, ang lahat ng ito ay tumagos sa lihim na butas sa katawan, lahat ng ito ay tumagos sa lihim na butas sa katawan likido, at pagkatapos ay nilalanghap ito ang dahilan kung bakit ang disyerto ay patuloy na lumalawak sa labas, may malaking kinalaman sa ganitong uri ng sand demon na patuloy nilang nilalamon ang mga halaman sa disyerto at ang mga halaman sa gilid ng disyerto, na humahantong sa patuloy na paglawak ng disyerto. Ang tinig na nagmula sa puso ni Tang Wulan ay si Kilo Tulip. Nang marinig ang kanyang sinabi, hindi mapigilan ni Tang Wulan na mamangha. Ang 1 kilometro kwadrado ay 1,000,000 metro kwadrado. Ang grupong ito ng daan-daang sandworm ay maaaring gawing disyerto ang 1 kilometro kwadrado ng kagubatan sa isang araw. Ito ay tiyak na isa sa mga pangunahing salarin ng pagsira sa balanse ng ekolohiya. Ang kasalanan ay hindi mas masahol kaysa sa tao. Sa paliwanag ni Chiluo Tulip, tumigil na lang si Tang Wulan sa pagsasabi ng kahit ano. Lumabas siya at humakbang ng mabigat sa lupang dinudurog ng gravity. Parang palaso, dumiretso ang mga tao sa sand demon sa harapan. Ang malaking buhangin na demonyong uod ay gumawa ng kakaibang sigaw, at ang mga pakpak nito ay pumutok sa likod nito upang labanan ang gravity pressure na kumalat sa lupa sa isang iglap. Isang pares ng forelimbs ang dumiretso kay Tang Wulan. Kasabay nito, ang isang madilim na berdeng ambon ay namumulaklak mula sa kanyang katawan habang ito ay nagpapakpak ng kanyang mga pakpak. Hindi lamang ito, ngunit ang iba pang mga insekto ng buhangin ng demonyo ay nagpapakpak din ng kanilang mga pakpak, na naglalabas ng makapal na madilim na berdeng ambon. Ito ay isang nahihinang poison mist. Ito ay hindi gaanong masakit, ngunit ito ay may napakalakas na epekto ng pagkaparalisa. Tanging ang balat lamang ang makakapagpapahina sa mga nilalang ng mabilis. Ito ay isang obra maestra ng mga insekto ng sand demon. Gayunpaman, sa harap ko, lahat ng lason ay lumulutang na ulap. Pagmamalaki ni Chiluo Tulip. Habang ipinaliwanag niya kay Tang Wulan, isang light pink na halo ang umaagos mula kay Tang Wulan. Lamang kapag ang madilim na berdeng makamandag na ambon ay dumampi sa kulay rosas na halo, ito ay bumagsak kaagad. At nang dumampi ang pink haze sa malaking sand demon insect, ang buhangin na demonyong uod ay biglang sumigaw, tumalikod at akmang tatakbo, at ang hininga ng buong katawan ay agad na hamina. Kung mapapalampas ni Tang Wulan ang pagkakataong ito, hindi siya karapat-dapat na maging pinuno ng Shrek 7 Devils. Ang sibat ng gintong dragon sa kanyang kamay ay parang puwersang dumurog sa isang bundok. Boom! Ang katawan ng sand demon insect na 10,000 taong antas ay direktang nabasag ng kanyang malakas na suntok, na may halong nakakatakot na puwersa. Sa pagtaas ng Dragon Moon Battle Armor, ang kasalukuyang lakas ni Tang Wulan ay tiyak na higit sa 200,000 cut-ties. Kahit isang titled Daoluo level powerhouse, hindi siya maglalakas loob na pilitin ito ng walang suot na battle armor. Isang putok ang nagpasabog sa pinuno ng sand demon insect, at iniladlad din ni Tang Wulan ang kanyang figura, nakatapak sa makamulto ng mga anino, itinaas ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay, at hindi magagapi saan man siya pumunta. Walang sand demon insect ang makakapigil sa kanyang instantaneous time, isang katawan lang ang patuloy na sumasabog sa disyerto. Dahil ito ay isang peste, natural na hindi mo kailangang maging magalang.
Ang makamandag na ambon na inilabas ng mga insekto ng Sand Demon ay walang epekto sa ilalim ng pagkilos ng Killua Tulip, at ang halimuyak ng Killua Tulip mismo ay maaaring maging sanhi ng makamandag na gas ng mga Sand Demon insect na ito sa backlash. Ibinaba ni Tang Wulan ang isang pares ng malalaking gininto ang pakpak sa likod niya, na inilalahad ang kanyang figure sa linya kasama ng mga ghost fan. Ang lahat ng makikita, mayroon lamang isang gintong figure na patuloy na nagbabalik-balik. Nang magsimulang tumakas ang Sand Demon, wala pang kalahati ang natitira. Sa paalala ni Killua Tulip, sinimulan nitong ituloy ni Tang Wulan. Napakabilis ng kanyang bilis, bagamat hindi siya masyadong magaling sa long-range attack ability, ngunit kapag lumawak ang kanyang figure, nakapatay pa rin siya ng 12-12 ng mga Sand Demon insect. Kung hindi dahil sa pag-iisa kay Guyana sa loob ng sasakyan, mas marami pa siyang mahuhuli. Pagbalik sa sasakyang panlaban ng Tangmen, sa oras na ito, ang nakapalibot na spirit ring light ay bumangon na mula sa mga patay na Sand Demon insect, na lalong kitang-kita sa gabing ito. Guyu, okay lang. Binuksan ni Tang Wulan ang pinto ng kotse at umupo doon. Medyo nalungkot si Guyana, nakatakas na silang lahat, bakit hinahabol mo pa rin sila? Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, mga peste ito. Alisin natin ang kasamaan. Bahagyang ibinaba ni Guyana ang kanyang ulo at ulong, ang mga soul beast ba ay lahat ng peste sa mata ng tao? Tumawa si Tang Wulan at sinabi, syempre hindi, ngunit totoo na karamihan sa mga espiritong hayop ay agresibo sa mga tao. Hindi niya napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Guyu sa oras na ito, at tinanong si Killua Tulip sa kanyang puso, Senyor Killua, nabubuhay ka sa mga mata ni yelo at apoy. Paano mo malalaman kung anong kapangyarihan ang taglay ng mga kaluluwang hayop sa disyerto? Tela. Sinabi ni Killua Tulip, paano mo naiintindihan ang malaking salitang kalikasan? Nagulat si Tang Wulan, ano ang ibig sabihin ng kalawakan? Sinabi ni Killua Tulip, hindi ganoon kadali. Ang pagkakaroon ng kalikasan, noong una ay may mababang antas lamang na mga nilalang, at pagkatapos ay unti-unti tayong may mga halaman. Mula sa pananaw ng pagiging epektibo ng labanan, ang mga plant-based na soul beast ay tiyak na hindi kasing husay ng mga hayop na uri ng kaluluwa na mga hayop. Dahil hindi tayo ipinanganak na may pisikal na kakayahang umangkop. Ngunit sa pamamagitan ng ating talento ay mas komprehensibo ang ating talento ng mga espiritong hayop, at kung saan tayo ay mas komprehensibo, ay nangangahulugan na mas mababa kaysa sa mga hayop na espiritong hayop. Bilang isang anak ng kalikasan, dapat ay naramdaman mo na ito. Kapag ikaw ay nasa kagubatan o isang lugar na maraming halaman, ang iyong kapangyarihan sa pag-iisip ay makakahanap ng mas malayo sa tulong ng mga halaman. At oo, para sa akin, ako rin ang hari ng mga halaman at isa sa mga espiritual na nilalang ng langit at lupa. Maaari ko ring malaman ang tungkol sa labas ng mundo sa pamamagitan ng mga halaman. Ang mga halaman ay kumalat sa bibig ng bibig, at may alam akong kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa labas ng mundo. Sa simula, handa kaming pumirma ng isang kontrata sa Tang Sect upang maging magkakaugnay. Ito ay dahil kilala namin ang mga kakilakilabot na tao sa labas ng mundo. Kaya lang hindi namin alam ng malinaw. Ang Sand Demon na ito, minsan ay nagkaroon ng maraming halaman na nagdala ng impormasyon at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanilang pagkasira ng kalikasan, kaya alam ko ito. Natatakot ako, syempre, hindi ako masyadong malinaw tungkol sa mga halaman. Biglang natauhan ni Tang Wulan, kaya ayon. Buti na lang at sinabi mo sa akin. Napangiti si Killua Tulip at sinabing, ngayon, pinapatay ng Panginoon ang maraming Sand Demon insects, na siyang pinakamahusay na proteksyon para sa kalikasan. Nakakalungkot na hindi tayo madaling umalis sa mga buto ng kalikasan, kung hindi, gusto ko talagang tulungan kang patayin ang mga Sand Demon insect na iyon. Ganap. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, kung may pagkakataon sa hinaharap, tiyak na hahanapin ko ang pagkakaroon ng mga sumisira na kagubatan na ito at lumalawak na mga disyerto sa gilid ng disyerto. Pagkatapos makipag-usap kay Killua Tulip, nalaman ni Tang Wulan na si Guyana ay natutulog na sa kotse, hinayla ang kubrekama para sa kanya, at humiga sa tabi niya, niyakap ang kanyang maselang katawan. Ang malalakas ay laging kahanga-hanga, at ngayong gabi, walang ibang kaluluwang hayop sa disyerto ang tatama. Nagpatuloy ako sa kalsada kinabukasan, at sa wakas ay nakarating ako sa fire basin sa tanghali. Ito ay karapat-dapat sa pangalan ng nagngangalit na apoy, at ang temperatura dito ay talagang hindi mababa. Pagpasok mo sa palanggana, kailangan mong magsuot ng damit pang-init. Ang mga kondisyon ng kalsada sa palanggana ay hindi pa rin masyadong maganda, at ito ay medyo primitive dito. Ang palanggana mismo ay parang isang malaking lungsod, at totoo rin ang katotohanan. Bagamat hindi ito tinatawag na lungsod, ito ang lugar kung saan nakatira ang karamihan sa mga tao sa kanlurang bahagi ng kontinente. Ang mga gusali sa palanggana ay halos mga bahay na lupa at bato, at ang mga damit na isinusuot ng mga tao ay ibang-iba rin sa mga nasa kabilang panig ng disyerto. Maraming tao ang nagsusuot ng sandproof na belo sa kanilang mga mukha, at hindi nila makita ang kanilang mga mukha. Nakahanap si Tang Wulan ng isang malayong lugar na walang tao, iniligpit ang kanyang sasakyang panlaban sa Tangmen, at pagkatapos ay kinaladkad si Guyu sa palanggana. Wala siyang planong dalhin si Guyu sa Tianjin Mountain Range.
Ang mga kondisyon doon ay sinabi na napakahirap at hindi angkop para sa normal na buhay. Iba ang Agni Basin. Mayroong isang malaking bilang ng mga aboriginal na mga tao na naninirahan dito sa buong taon, at ito rin ang pinakamahalagang lungsod ng pamilihan sa kanlurang bahagi ng kontinente. Lahat ng pang-araw-araw na pangangailangan ay mayroong lahat ng kailangan mo. Guyu, maglilingkod ako bilang isang sundalo, mananatili ka ba rito? Okay. Susubukan kong puntahan at makita ka tuwing dadaan ako. Mahinang sabi ni Tang Wulan kay Guyu. Natigilan si Guyana, gaano katagal ito darating? Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi ko alam ngayon, depende ito sa sitwasyon doon. Ngunit dahil sumali ako sa hukbo, maaaring hindi madaling umalis. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya na pumunta at makita ka. Hindi, gusto kong sumama sa iyo. Biglang nag-aatubili na sabi ni Guyana. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, hindi. Sa sitwasyon mo ngayon, hindi kita madadala roon. Nabalitaan ko mula sa Deputy Hallmaster na ang hukbo ng Tianjin Mountain Range ang pinakamalubha at misteryosong grupo sa buong kontinente. Mga tao, natatakot ako na may panganib kung dadalhin kita doon. Dito ka muna. Kung may lugar na babagay sa buhay mo doon, sisanduan ko ulit. Matapos kunin si Guyana sa napakaraming araw, mayroon pa rin siyang pangunahing kakayahan sa pamumuhay ngayon. Ang problema lang ay sobrang ganda niya, kaya medyo nag-alala si Tang Wulan. Para sa kadahilanang ito, bumili siya ng ilang mga tool sa kalsada bago at gumawa ng maskara para sa kanya upang isuot. Itinago niya ang kanyang walang katulad na mukha, at pagkatapos ay kinulayan ang kanyang buhok ng itim, at ito ay naging hindi gaanong kapansin-pansin. Ibinaba ni Guyana ang kanyang ulo, sa tuwing hindi siya nasisiyahan, siya ay ganito. Si Tang Wulan ay natural na lumalambot at susuyuan siya. Ito ang pinakamahusay na paraan ni Guyana para harapin si Tang Wulan. Good. It's really not good this time. Hoy, amoy barbecue ka. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan at hinawakan si Guyana. Saan? Sure enough, ang mga paninda ng merienda ay agad na nagtaas ng ulo na may hitsura ng pagkasabik. Sa mga nakaraang araw sa disyerto, matagal na siyang hindi nasisiyahan sa pagkain ng tuyong pagkain. Di nagtagal, nakakita sila ng isang napakatunay na barbecue restaurant sa Fire Basin, na may malalaking piraso ng barbecue at fruit wine na tinimplahan ng mga lokal, na medyo kapane-panabik. Ang pamamaraan ng pag-ihaw ay napakahusay, ang labas ay nasunog at ang loob ay malambot, hindi lamang ang aroma ay puno, ngunit ang gravy ay perpektong napreserba sa loob ng inihaw. Parehong adik sina Tang Wulan at Guyana na kumain. Bagamat hindi na kailangan ni Tang Wulan ng maraming pagkain para suportahan ang kanyang bloodline power, ngunit pagkatapos ng maraming taon bilang foodie, napakalakas pa rin ang kanyang digestive ability. Sa huli, nakain na ang dalawa ng sapat na pagkain para sa 5 tao bago sila tumigil. Guyu, tingnan mo, napakaraming masasarap na pagkain sa nagngangalit na palanggana ng apoy na ito. Maaari kang kumain ng barbecue araw-araw kapag nananatili ka. Kung pupunta ka sa bundok ng Tianjin kasama ko, natatakot akong makakain ka lang nito araw-araw tulad ng sa disyerto. Mga tuyong pagkain. Hindi ka makakain ng maayos, dapat masama rin ang pakiramdam ko. Masunurin, manatili ka na lang dito, okay. Matapos hikayatin si Guyana na sumang-ayon, hahanapin siya ni Tang Wulan ng susunod na tirahan. Hindi siya kapos sa pera ngayon, kaya diretsyo niyang hinanap ang pinakamagandang hotel para kay Guyana at nag-book muna ng kwarto sa loob ng 3 buwan. Ang hotel ay may lahat ng uri ng mga pasilidad, nag-iiwan ng sapat na pera para sa kanya, at dinadala siya upang manirahan dito sa loob ng 2 araw, upang siya ay karaniwang umangkop. Pagkatapos ay umalis si Tang Wulan, na nagmaneho ng sasakyang pang-combat ng Tangmen diretso sa Tianjin Mountains. Ang pakiramdam ng pagmamaneho ng mag-isa ay talagang hindi maganda. Matapos magmaneho ng wala pang 100 kilometro, naisipan na niyang bumalik at kunin si Guyana ng higit sa 10 beses sa kanyang puso. Sa sobrang lakas ng kalooban, sa wakas ay napigilan niya ang kanyang panloob na salpok. Didi. Tumunog ang Soul Communicator. Isa itong bagong communicator na kabibili lang ni Tang Wulan sa Agni Basin. Ang orihinal na tagapagbalita ay pinananatiling naka-off. Anong problema kay Guyu? Alam ni Tang Wulan na siya iyon nang hindi tumitingin, dahil siya lang ang nakakaalam ng numero. Papa, miss na kita. Halatang umiiyak ang boses ni Guyana. Giyo, babalik ako kaagad. Karaniwan kang nagmumuni-muni, sumisipsip ng maraming enerhiya ng Kirong Tang Tianju, at gumaling ng mas maaga. Kung iniisip mo ako, tawagan mo ako, at tatawagan kita bago ako bumalik. Oo, okay. Oo. Ang boses ni Guyana ay tila mas nabulunan. Sige, babalik ako. Hinihintay mo ako. Hindi ko na kaya. Lumiko si Tang Wulan sa harapan ng kotse at bumalik sa Fire Basin bago ihinto ang sasakyan sa entrance ng hotel. Pagkababa niya ng sasakyan, bumulusok ang magandang katawan ni Guyana sa kanyang mga braso. Walang salita, niyakap lang siya ng mahigpit. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong puso ay matutunaw na. Paano siya magiging handa na palayain siya? For a time, hindi ko maiwasang maghalo-halo ang pakiramdam ko. Dad, let's go. I will obediently.
Biglang nagtaas ng ulo si Guyana at mariing sinabi. Nagulat si Tang Wulan. Ngumiti si Guyana sa kanya, tumayo sa tipto, hinalikan siya sa pisngi, at itinulak siya sa kotse, bumalik ka at makita mo ako ng maaga. Medyo nalilito si Tang Wulan, nakatingin kay Guyana na nakangiti, hindi niya maiwasang hindi makapagsalita, Go you, oh. Go, Dad. Lalaki ako, at hihintayin kung bumalik ka ng maayos. Itinulak siya ni Guyana sa kotse at kumaway sa kanya. Medyo hindi napigilan ni Tang Wulan, oh, ikaw. Ngumiti si Guyana at tinulungan siyang isara ang pinto ng sasakyan, handang bumalik si Daddy, nagpapatunay ito na napakahalaga ko. Sige na, mabait ako at matinong bata, siguraduhin mo, aalagaan ko ang sarili ko. Biglang ngumiti si Tang Wulan, at sa wakas ay medyo gamaan ang loob niya. Mabagal na yumandar ang sasakyan, punakanakang nakatingin sa kanya sa salamin, nakatayo pa rin doon at kamakaway sa kanya. Ang kanyang puso ay napapaligiran ng pag-ibig. Mahirap ba ang mga kondisyon sa bundok Tianjin? Ano ang punto kung gayon? Hihintayin niya ako. Pagliko at pagpapabilis, si Tang Wulan ay dumiretso sa Tianjin Mountains na may mataas na espiritu ng pakikipaglaban. Hindi makita ang figure ng sasakyang panlaban, ang kamakaway na braso ni Guyana ay tumahimik sa hangin, tumulo ang mga luha, at ang kanyang mga pisngi ay natakpan sa isang iglap. Little sister, ano ang iniiyak mo? Isang mahinang boses ang narinig sa malapit. Samandal ang isang morenong binata na nakasando na may kalahating balikat. Lumabas ka. Malakas na sigaw ni Guyana. Nang inag ang buong katawan ng binata, at mula sa kanyang pares ng mga purple na mata, na parabang nakakita siya ng isang bagay na lubhang nakakatakot, ang madilim na mukha ay agad na namutla, at tumalikod siya at tumakbo palayo. Sa mga malinaw na lilang mata na iyon, ang mga naninigas na mga mag-aaral ay unti-unting nagtagpo at bumalik sa kanilang orihinal na estado. Gulat, nakatingin sa malayong tanawin, si Tang Wulan ay walang iba kundi ang pagkagulat sa kanyang puso. Ito ay isang gumugulong, walang katapusang Snow White Mountain Peak, tumatayog ng mas mataas at mas mataas patungo sa malayo, diretso sa mga ulap. Ang araw ay tila malapit sa lupa ng maraming beses kaysa karaniwan. Sa pisikal na defensive power ni Tang Wulan, mararamdaman din na ang liwanag na elemento dito ay halatang masyadong malakas, na magkakaroon ng ilang negatibong epekto sa katawan. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na lakas ay malinaw na walang pakialam sa mga ito. Walang daan sa unahan, at kung saan niya gustong pumunta, kailangan niyang pumasok sa bundok na ito na nababalutan ng nyebe. Ito ang unang pagkakataong nakarating si Tang Wulan sa lupaing ito, kung saan ang hangin ay manipis at ang mga tao ay hindi mapupuntahan. Ngunit nasilaw siya sa kagandahan ng kalikasan. Sa pagbabalik tanaw, berde pa rin ang lugar na nadaanan ko, ngunit paglingon ko ay natabunan na ng nyebe ang aking kinabukasan. At siya na nakatayo dito, tulad ng isang patak sa karagatan, ay tila napakaliit. Ito ang alindog ng kalikasan. Paano masisira ang napakagandang kalikasan? Ang binhi ng kalikasan sa gitna ng kanyang mga kilay ay tila nanginginig ng bahagya, na tila tumutugon sa mga pagbabago sa kanyang puso. Huminga ng malalim si Tang Wulan at naglakad patungo sa mga bundok na nababalutan ng nyebe sa unahan. Kasabay nito, inilabas niya ang positioning system na espesyal na ibinigay sa kanya ni Amorous Daoluo at binuksan ito. Ang positioning system na ito ay maaari lamang kumilos sa destinasyon na hinahanap niya sa oras na ito. Pagkaalis niya sa palanggana ng apoy ay pinaandar na niya ito at pumunta rito dala ang patnubay nito. At ngayon, ang tinutukoy ng positioning system ay nasa mga bundok na natatakpan ng nyebe. Napakababa na ng temperatura. Si Tang Wulan ay nakasuot lamang ng isang Amerikana, na may mabilis at tuloy-tuloy na mga yabag. Ang puyaw ng dugo sa loob ng kanyang katawan ay natural na umikot, na nag-aalis ng lamig sa labas ng kanyang katawan. Di nagtagal, pagkatapos na makapasok sa saklaw ng mga bundok na natatakpan ng nyebe, ang kalsada ay nagsimulang maging mahirap na lakarin, ngunit hindi niya pinakawalan ang sandata ng labanan. Sinabi sa kanya ni Amorous Daoluo na kapag pumunta siya rito, kailangan muna niyang magmukhang isang ordinaryong tao. Dahil lahat ng pumupunta rito para sumama sa hukbo ay dapat na lumakad sa kalsadang ito na may dalawang paa, kahit na ang Flying Soul Master ay walang exception, ito ang panuntunan. Hindi mo man lang magagamit ang Martial Soul, kung hindi ay matatanggal ka. Nang umakyat si Tang Wulan sa unang bundok, nagsimula siyang maunawaan kung bakit nagkaroon ng ganoong tuntunin ang lugar na ito na pupuntahan niya. Ang pag-akyat sa bundok na nababalutan ng nyebe ay tiyak na pagsubok ng lakas ng loob. Kung hindi gumagamit ng martial spirit, maging ang isang spirit master na may masaganang espiritong kapangyarihan ay magiging napakahirap maglakbay. Ang nyebe sa bundok ng nyebe ay napakakapal, mahirap na itong lakarin, at ang lupain ay matarik, ang temperatura ay bumababa, at ang hangin sa talampas. Sa kanyang pisikal na fitness, pagkatapos umakyat sa isang bundok na nababalutan ng nyebe, nagsimulang bumilis ang kanyang paghinga. At kung ito ay isang ordinaryong tao, imposibleng makumplito ito nang walang anumang tulong sa modernong kagamitan. Gayunpaman, nagustuhan niya ang pakiramdam na ito. Gusto niya ang ugali nito. Pagkatapos gumawa ng kaunting pagsasaayos, kumuha siya ng ilang dakot ng nyebe sa lupa at kinain ito. Tumalon si Tang Wulan at direktang tumalon sa kabilang panig ng Shafeng.
Ang makapal na nyebe ay ang pinakamahusay na unan. Mabilis na dumausdas ang kanyang katawan, sa gilid ng matarik na bundok na nababalutan ng nyebe, at diretsyong lumipad pababa. Ibig sabihin, naglakas loob siyang gawin ito, kung babaguhin niya ang sarili niya, mag-aalala siya kung ano ang mangyayari kapag nadulas siya sa ilalim. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang katawan, pinalaki ang contact area sa ibabaw ng nyebe hanggat maaari, upang hindi mahulog sa makapal na nyebe. Ang kanyang katawan ay patuloy na bumibilis, na may snow powder na dumadaloy sa magkabilang gilid, at ang kanyang enerhiya sa pag-iisip ay namumulaklak. Nararamdaman nito ang mga mapanganib na lugar na maaari mong madaanan sa ibaba, panatilihing maayos ang iyong direksyon upang maiwasan ang mga mapanganib na lugar na iyon. Mahigit 1 oras ang pag-akyat ng bundok, pero ilang minuto lang ang pagbaba ng bundok. Nang makitang malapit na niyang marating ang ilalim ng bundok, itinaas ni Tang Wulan ang kanyang mga paa, at sa tulong ng inertia, nagpatuloy siya sa pag-slide pasulong hanggang sa sumugod siya sa paanan ng kabaligtaran na tuktok ng bundok, at sumugod papataas ng 12-12 ng metro. Nag-stabilize ito. Habang nakayuko ang kanyang mga paa, sinamantala ni Tang Wulan ang isang sit-up at bumulusok sa snow sa dingding ng bundok. Sobrang cool. Ito ang pakiramdam ng skiing. Napakakapal ng nyebe sa bundok, natutunan ni Tang Wulan ang kaukulang kaalaman. Sa kasong ito, kinakailangan na gumawa ng kaunting ingay hanggat maaari, kung hindi, napakadaling magdulot ng avalanche. Kaya naman, nilabanan niya ang pagnanasang magsaya at gumapang sa dingding ng bundok, halos kalahati ng kanyang katawan ay nahuhulog sa nyebe, nahihirapang umakyat. Hindi siya gumamit ng martial spirit, ngunit ang kanyang mga palad ay kasing tibay ng hindi kinakalawang na asero, at matatag niyang nahawakan ang pader ng bundok kahit na hindi gumagamit ng Golden Dragon Claws. Umakyat. Hindi lahat ng bundok ay napakatarik. Pagkatapos ng isang matarik na lugar, ang lupain ay naging patag, at siya ay tumayo at nagpatuloy sa paglalakad pataas. Ayon sa mga tagubili ng instrumento sa pagpoposisyon, umakyat siya ng sunod-sunod na tuktok. Nang makitang palapit na ng palapit ang kanyang destinasyon. Sa oras na ito, ang kanyang buong pagkatao ay ganap na nakapasok sa bundok na natatakpan ng nyebe. Ang mga bundok sa harap ay mas mataas kaysa sa isa, at ang lupain ay nagiging mas mapanganib. Nakaupo sa tuktok ng bundok, sa wakas ay nakaramdam ng pagod si Tang Wulan. Isang buong araw na, at siya mismo ay hindi alam kung ilang taluktok na ang naakyat niya, ngunit ngayon ay hindi niya makita ang daan papasok. Dumidilim na ang langit, at hindi pa rin sigurado ang patutunguhan, bagamat sa pisikal na kakayahan ay nakaka-move on pa rin siya. Ngunit ang temperatura ng mga bundok na nababalutan ng nyebe sa gabi ay talagang napakababa. Nararamdaman niya ngayon na ang temperatura sa paligid ay malamang na nasa ibaba ng -50 degrees, kaya mabilis na nasusunog ang kanyang katawan. Kahit na ikaw ay may kumpiyansa, kailangan mong iwanan ang iyong sarili ng ilang pagkakataon, kung hindi, ito ay magiging mahirap kung may mali. Kung paano magpahinga, hindi siya mapakali. Naghukay ako ng butas ng nyebe ng direkta sa bundok, pagkatapos ay binalot ko ang aking katawan dito, kinuha ang sapin na dala ko mula sa storage ring, at hinarangan ang nakapalibot na yelo at nyebe. Hindi ito komportable, ngunit hindi bababa sa hindi ito matatenggay ng malamig na hangin sa labas. Sa wakas ay mas komportable na itong umatake. Ito rin ay isang napakagandang karanasan. Itinulak ang kubrekama at pinipiga ang nakapaligid na nyebe ng mas matatag, nagsimulang bawasan ni Tang Wulan ang kanyang hininga. Hayaang unti-unting bumaba ang temperatura ng kanyang katawan, at ang puyaw ng tubig ng chi at dugo at ang puyaw ng kapangyarihan ng kaluluwa sa katawan ay tumatakbo ng maayos. Habang ang kanyang cultivation base ay papalapit sa ika-60 antas, isang kristal ang nagsimula ng umusbong sa spirit power vortex, at ang soul core ay tila malapit ng mag-condense ng matagumpay. Kapag nakumpleto na ang core ng kaluluwa, ang kanyang katawan ay bubuo ng isang panloob na sirkulasyon sa sarili nitong. Kahit na walang outside world power injection, sapat na ang pagiging self-sufficient. Pagkatapos ng isang gabi ng pagninilay-nilay, nang magising muli si Tang Wulan, muli na siyang naging masigla. Hindi ako nagmamadaling lumabas, pero ngayon ay may kinakain ako sa snow cave. Ang lasa ng tuyong pagkain ay tiyak na hindi masarap, mahirap. Ngunit palaging magdagdag ng enerhiya. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at muling nag-drill sa butas ng nyebe, at ang malamig na hangin ay umihip sa kanya, na naging sanhi ng kanyang panginginig, at agad siyang naging matino. Matapos ilipat ang kanyang katawan, bumilis ang spirit ring ng chi at dugo sa kanyang katawan. Biglang, ang mga alon ng nakakapasong chi at dugo ay sumabog mula sa kanyang katawan, at makikita na ang isang layer ng puting ambon ay lumitaw pa sa paligid ng kanyang katawan. Ang ambon ay tumagos, at ang hininga ay parang apoy. Huminga ng malalim si Tang Wulan, sumisipsip ng mga sustansya sa manipis na hangin. Sa muling pagtingin sa kanyang hinahanap, biglang tumalon ang kanyang katawan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang bundok sa harap ay naging matarik at mas matarik, at ang bundok ay halos 70 degree, ngunit ito lamang ang kanyang paraan. Sa paghusga sa ipinakita sa tagahanap, sa ibabaw ng bundok na ito, tila papalapit na ang destinasyon ng kanyang paglalakbay. Gayunpaman, ang bundok na ito ay napakahirap umakyat. Kahit na ang pader ng bundok ay masyadong matarik, ang snow ay hindi masyadong marami.
Ngunit ang bundok ay maraming napakadulas na yelo. Sa kasong ito, maiisip ang kahirapan sa pag-akyat gamit ang mga hubad na kamay. Si Tang Wulan ay nakabuo ng isang hindi matitinag na karakter mula pa noong siya ay bata pa. Sa harap ng mga paghihirap, nagkaroon siya ng ideya pagkatapos mag-isip sandali. Hindi mo magagamit ang martial spirit, di ba? Kung kahit na ang paggamit ng kapangyarihan ng Golden Dragon King ay itinuturing na isang napakarumi, maaari kang umasa sa purong pisikal na kapangyarihan. Pinatatag muna niya ang kanyang katawan, at pagkatapos ay ang kanang kamay ay tumayo na parang kutsilyo, at sumandal sa yelong pader sa kanyang harapan. Sa pamamagitan ng poof, ang kanang palad ay nahulog. Bagamat ang yelo sa bundok na ito ay sobrang solid, ito ay wala upang harapin ang nakakatakot na kapangyarihan ni Tang Wulan. Nakabitin ng mahigpit sa yelo, tinusok ni Tang Wulan ang yelo sa parehong paraan gamit ang kanyang kabilang kamay. Sinubukan muna ang katigasan ng yelo, at pagkatapos ay biglang namamaga ang kanyang mga kalamnan sa braso, at hinailan niya ito ng malakas. Sa ilalim ng malakas na puwersa, direktang hinailan niya ang kanyang katawan para lumipad. Ito ay puro sa lakas ng braso. Lumipad pa itaas ng halos 10 metro, at naubos ang momentum, muling inilabas ni Tang Wulan ang kanyang mga palad at tumusok sa yelo. Kung hindi dahil sa takot na ang katawan ng yelo ay hindi makatiis ng labis na puwersa at ito ay mabibiyak, syempre ang paghila at pagdiin na ito ay hindi kasing simple ng 10 metro, ngunit para sa kaligtasan, si Tang Wulan ay ganoon din. Pumalakpak siya ng paulit-ulit, at paulit-ulit na damapo sa yelo, ang kanyang mga kamay ay kasing tatag ng isang pait ng yelo, at sa bawat pag-akyat niya, mariin niyang isinasabit ang sarili sa dingding ng yelo. Pagkatapos ay umakyat ng mabilis. Ang bilis ay hindi kapani-pani walang mabilis. Para siyang poloka, walang tigil na tumatalon sa dingding ng yelo, parang starpil na tumatalon. Ang bahaging ito ng matarik na pader ng yelo ay higit sa 1,000 metro ang haba, ngunit inabot lamang siya ng isang kapat ng 1 oras upang marating ang tuktok ng bundok. Niyugyug niya ang medyo masakit na braso at ginalaw ang mapupulang daliri. Ang sirkulasyon ng dugo sa katawan sa loob ng 1 linggo ay natural na mababawi. Ito ang pakinabang ng malakas na pisikal na kakayahan. Lalo na pagkatapos uminom ng Kirong Tang Tianzhu, ang chi at intensity ng dugo ni Tang Wulan ay tumaas ng gusto kamakailan. Naramdaman pa niya na kung magpapatuloy ito, magkakaroon siya ng posibilidad na matamaan ang ika-10 layer ng selyo ng Golden Dragon King sa lalong madaling panahon. Tungkol sa ika-10 selyo na ito, si Tang Wulan ay medyo umaasa at medyo nag-aalala. Matagal nang natutulog si Old Tang, ngunit sinabi niya sa kanya noon na ang 9 na layer pagkatapos ng Seal of the Golden Dragon King ang pinakamahirap harapin. Kung ikukumpara sa susunod na 9 na layer ng mga seal, ang unang 9 na layer ay mas katulad ng pagpapahintulot sa kanyang katawan na umangkop sa enerhiya ng Golden Dragon King. Sa hinaharap na 9 na layer, ang enerhiya na nakatatak sa bawat layer ay lubhang nakakatakot, at kung hindi ito masipsip, pagkatapos ay siya ito ay direktang mamamatay. Sa makatuwid, hindi ka dapat kumilos ng basta-basta bago ka ganap na handa. Ngunit sa parehong paraan, sa likod ng mga kahirapan at panganib, mayroon ding malalaking pagkakataon. Walang alinlangan na sa sandaling mabuksan ang ika-10 selyo, ang ika-5 kakayahan na ibinigay sa kanya ng bloodline ng Golden Dragon King ay magiging napakalakas, na malalampasan ang nakaraang 4 na kakayahan. Habang patuloy na tumataas si Xia Feng, naging mas malumanay ang lupain, na hindi pa nakikita noon. Si Tang Wulan ay nagpatuloy na ang isang paa ay mababaw at malalim, at pagkatapos umakyat sa isa pang mountain bag. Nagulat siya nang makitang sa kabilang bahagi ng bundok, hindi na ito pababang lupain, kundi isang piraso ng lupa na matatagpuan sa tuktok ng bundok, tulad ng isang kapatagan. Upang maging mas tumpak, ito ay ang snowfield. Sa bahaging iyon ng nalalatagan ng nyebe, may mga kwartel na makapal, at tila napakalaki ng sukat. May mga bantay sa paligid, ngunit walang mga tore. Dahil natatakpan ito ng nyebe, imposibleng makita kung ano ang mga materyales ng mga gusaling ito. Gayunpaman, ang barracks na ito, na sumasaklaw sa isang lugar na hindi bababa sa 1 kilometro kwadrado, ay talagang umiiral. Malamang na tinansya ni Tang Wulan na ang taas dito ay lalampas din sa 6,000 metro, na kung saan ay hindi isang lugar na angkop para sa kaligtasan ng tao. Walang duda na ito rin ang patutunguhan ng kanyang paglalakbay, ang lugar kung saan talaga siya sumapi sa hukbo. Nakahanap talaga si Amorous Daoluo ng magandang lugar para sa kanyang sarili. Gayunpaman, kahit na ano, ito ay sa wakas dito. Sa pag-iisip nito, iniunat ni Tang Wulan ang kanyang katawan at mabilis na tumakbo patungo sa barracks. Bago tumakbo ng ilang hakbang, biglang may lumabas na warning sign sa puso niya, at bigla siyang napahinto. Wala pang 20 metro sa kanyang harapan, 4 na figure ang biglang lumitaw mula sa nyebe ng walang babala, at ang 4 na tila hindi pangkaraniwang mga sinag ng gabay ng kaluluwa ay nakaturo sa kanyang katawan. 4 na tao ang nakasuot ng mabibigat na puting damit sa kabuuan, at 4 na baril ang nakatutok sa kanya ng napaka-steady. Sa cultivation days ni Tang Wulan, nakakaramdam pa siya ng panganib mula sa 4 na taong ito. Agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay, huwag mo akong intindihin, nandito ako para sumama sa hukbo para magulat.
Sa apat na sundalong nakasuot ng puting damit, ang isa ay pinaghiwalay at iniligpit ang baril, habang ang tatlo naman ay nakatutok pa rin sa kanya ang kanilang mga baril. Lumapit ang lalaki sa tabi ni Tang Wulan nang hindi nagsasalita. Sinampal muna niya ito ng dalawang kamay, at nang walang mahanap na armas ay binuksan niya ang helmet na suot niya. Liham ng rekomendasyon. Nagmamadaling ipinasa ni Tang Wulan ang sulat ng rekomendasyon na ibinigay sa kanya ni Amorous Daoluo mula sa storage ring. Ito ay isang piraso ng silver white metal na may malaking snow white bird relief na nakatatak sa metal. Ang malaking ibong ito ay mukhang napakagwapo, medyo katulad ng isang agila, ngunit ang proporsyon ng katawan nito ay hindi katulad ng sa isang agila. Dapat itong mas malaki at napakarilag. Alam ni Tang Wulan na ito ay isang soul beast na pinangalan ng Snow God Eagle, na sinasabing patron saint ng Snow Mountain. Ngunit ang dami ay lubhang mahirap makuha. Nakita lang niya ito nung nasa klase siya sa Shrek Academy. At ang relief na ito ay tila simbolo ng hukbong nakita niya sa kanyang harapan. Si Tang Wulan ay talagang walang alam tungkol sa hukbo, ngunit ang kanyang layunin ng pagpunta dito ay napakasimple. Hinaluan niya ang lugar na ito at unti-unting na-control ng sarili niyang kakayahan. At ang pangalan ng hukbong ito ay tinatawag na Blood God Legion. Tama, ito ang Diyos ng dugo, hindi ang Diyos ng nyebe. Ang pagbigkas ay pareho, ngunit ang kahulugan ay ganap na naiiba. Ang core na ito mismo, kahit nawala na sa pagkakasunod-sunod ng Federal Army, sila ay isang ganap na espesyal na pag-iral. Ngunit sila ang pinakamakapangyarihang hukbo. Pagbabantay sa isang maliit na kilalang lihim na kaharian sa mainland. Ang mga kwalipikadong pumunta rito para sumapi sa hukbo ay pawang mga tunay na elite. Kaunti lang ang mga lugar na karapat-dapat na magrekomenda ng mga sundalo dito. Shrek Academy, Tangmen, Temple of War, Spirit Spreading Pagoda, at ilang Soul Master clans na may napakahaba at sinaunang pamana. Walang mahihinang tao dito, dahil ang mahihina ay hindi makakaligtas dito. Ang panahon ng serbisyo dito ay mas mahaba kaysa sa karaniwang militar. Hindi bababa sa 5 taon. Ngunit mas maraming tao ang nananatili dito ng higit sa 10 taon. Pagkatapos suriin ang sulat ng rekomendasyon ni Tang Wulan, ang sundalo ay tumayo sa atensyon at binigyan siya ng isang militar na saludo. Ang pagpupugay ng militar ay hindi katulad ng isang karaniwang sundalo ng Unyon. Nakakuyom lang sila ng kamao gamit ang kanang kamay at sinuntok ang dibdib na napakalakas. Naiintindihan ni Tang Wulan ang katotohanan ng pagpunta sa kanayunan, kaya kailangan niyang sundin ang kanyang halimbawa at hampasin ang kanyang dibdib. Nahuli ito ng sundalo. Hindi ka pa qualified. Sumama ka sa akin. Dahil doon, humakbang na ang sundalo patungo sa malayong kampo ng militar. Oo naman, ito ay napaka hindi pangkaraniwan. Bahagyang gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso, ngunit mabilis siyang sumunod. Ang iba pang 3 sundalo ay umatras pabalik sa nyebe. Ang ibabaw ng nyebe sa itaas ay mabilis na naging patag, na parabang hindi pa ito lumitaw dati. Dinala ng mga sundalo si Tang Wulan sa kwartel. Ang nyebe malapit sa kwartel ay malinaw na natangay, at sa wakas ay maaari na silang tumuntong ng direkta sa matigas na lupa, at hindi na kailangang ipagpatuloy ang mahirap na paglalakbay sa nyebe. Inalog ng lalaki ang nyebe sa kanyang katawan, at pagkatapos ay mabilis na naglakad papasok sa kwartel. Pagpasok ko pa lang sa barracks, medyo iba na naman ang pakiramdam ko. Ang lahat dito ay maayos, maliban sa nakapalibot na puting nyebe, na mukhang hindi gaanong naiiba sa isang ordinaryong kampo ng militar. Gayunpaman, natuklasan ni Tang Wulan na kakaunti ang mga tao dito. Wala man lang mga sundalong nagpapatrol. Hindi rin nagtanong si Tang Wulan. Kung gusto mong malaman ang isang lugar, mas mabuting makita at pakinggan mo ito ng mag-isa. Ang pakikipag-usap ng higit pa ay hindi nakakatulong. At saka, sa paghusga sa tono ng kawal na namuno sa kanya noon, dapat maging proud na proud ang mga sundalo dito, kahit medyo xenophobic. Alam niya na sa sitwasyong ito, ang magagawa niya ay hindi magsalita ng walang kaparekan, ngunit ipakita ang kanyang lakas at makisama dito sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung ang legion na pinupuntahan ng ibang tao ay kasing weird ng sarili ko. Dinala ng sundalo si Tang Wulan sa isang gusali, at idiniin ang kanyang palad sa isang lugar, isang sinag ng liwanag ang tumawid sa kanya, at bumukas ang metal na pinto sa kanyang harapan. Sundan mo ako. Sumunod sa kanya sa gusali, isang mainit na daloy ng hangin ang damaloy patungo sa kanyang mukha, na parabang naplansya ang lahat ng kanyang mga paa, at siya ay hindi komportable. Kahit na ang oxygen sa hangin ay tila higit pa. Nasiyahan si Tang Wulan sa isang mahabang hininga. Binalik ng sundalo ang tingin sa kanya, saka tinanggal ang helmet. Biglang naramdaman ni Tang Wulan na lumiwanag ang kanyang mga mata. Isa pala itong babae na may mahabang brown na buhok. Mukha siyang 25 o 6 na taong gulang. Matangkad siya at nakasuot ng makapal na uniforme ng militar. Hindi matukoy ni Tang Wulan ang kanyang kasarian. Nang makitang babae pala ang kabilang partido sa oras na ito, hindi niya maiwasang mapang-anga. Malamig ang mukha ng babaeng sundalo, ano ba ang tulala, sumama ka sa akin. Paalala lang, simula ngayon, kailangan mo nang simulan ang paghahanda, at kung maaari kang manatili o hindi ay determinado sa susunod na 3 araw. Salamat. Tumango si Tang Wulan.
Sinulyapan ng babaeng sundalo ang kanyang solong kamiseta, ang pagmamataas ay palaging ang paraan upang mamatay. Pagkasabi nito ay agad siyang tumalikod at pumasok sa loob. Hindi napigilan ni Tang Wulan na matuwa ng kaunti. Alam niya na ang kabilang partido ay dapat kunin siya bilang isang sadyang palabas na magsuot ng napakaliit. Pero kung tutuusin, bagamat hindi pa siya umabot sa puntong hindi siya sinasalakay ng lamig at init, hindi naman talaga siya gaanong naaapektuhan ng mababang temperatura. Bukod dito, sa pagpapasigla ng mababang temperatura sa labas, ang kanyang chi at blood vortex ay mas mabilis na umiikot, nakatumbas ng self-cultivation. Matapos pumasok ang babae, mabilis na nagbago ang mukha ni Tang Wulan. Mayroong iba't ibang mga instrumento sa lahat ng dako, at hindi niya maintindihan ang marami sa mga ito. Ngunit dito, napakabait pa rin ng mga tao. Sa pagdaan sa isang lagusan, dinala siya ng babaeng sundalo sa isang silid. Sa silid, sa wakas ay nakita ni Tang Wulan ang pangalawang tao. Siya ay isang babaeng sundalo pa rin, na mukhang higit sa 40 taong gulang, bitbit ang isang bar at 2 bituin na kumakatawan sa ranggo ng tenyente sa kanyang mga balikat. Lieutenant, bago ito dito. Ayusin mo ang assessment para sa kanya. Napakalamig pa rin ang ekspresyon ng babaeng sundalo. Oo, Major. Ang nasa katanghaliang gulang na babaeng opisyal na halos 40 taong gulang sa taong iyon ay bumangon at nagbigay ng saludo sa militar sa opisyal na babae. Major. Ang taong nagdala sa kanya ay hindi isang ordinaryong sundalo, ngunit isang mayor. Alam pa rin ni Tang Wulan ang tungkol sa hanay ng hukbo. Gayunpaman, ang batang babae na ito ay isang major sa murang edad, at ang tenyente ay hindi na bata. Matapos tumanggo sa tenyente, tumalikod ang babaeng opisyal at lumabas. Nilingan ni Tang Wulan ang kanyang pag-alis, at ang kanyang pagkamausi sa tungkol sa lugar na ito ay biglang tumaas ng kaunti. Bata, huwag kang magtaka. Si Major Xingluo ay napakametikuloso kapag ginagawa niya ang kanyang misyon. Hindi mo kailangang mabigla sa ating hanay. Sa Blood God Legion, tanging lakas at merito, anuman ang edad. At ako ay isang sibilyan. Nandito ang aking asawa, at ako ay isang miyembro ng pamilya ng hukbo. Kung pumasa ka sa pagtatasa, malalaman mo ang mga patakaran dito sa hinaharap. Salamat. Na may magiliw ng ngiti sa mukha ni Tang Wulan, nagpahayag siya ng taos-pusong pasasalamat. Ang kanyang hitsura ay sobrang gwapo, at ang kanyang mukha ay puno ng sikat ng araw ng ngiti, natural na madaling magbigay ng magandang impresyon sa mga tao. Tumayo ang tenyente at sinabing, sumama ka sa akin. Ang tagal na ring walang mga bagong dating. Magandang binata, dapat kong ipaalala sa iyo na saan ka man nanggaling o saan ka man nanggaling, huwag kang maging mayabang. Ang Blood God the Legion ay hindi isang ordinaryong hukbo, at maaaring irekomendang pumunta dito. Lahat ay mapagmataas na tao ng langit. Ngunit wala pang isang katlo ng iyong kabataan, maaari kang manatili. Sinabi ni Tang Wulan, dapat bang magsimula ang pagtatasa ngayon? Walang kinakailangang pagpaparehistro. Ang sabi ng tenyente, hindi na kailangan. Napatunayan mo na ang iyong pagkakakilanlan bago ka dalhin dito. At bago mo matapos ang pagtatasa, ang pagpaparehistro ay walang kahulugan. Kung bakit ka nagsimula ng direkta, ito ay mas simple. Hindi sasabihin sa iyo ng kaaway kung kailan siya magpapakita. Nang marinig ang kanyang mga huling salita, agad na nagdilim ang mga mata ni Tang Wulan, at hinding-hindi niya makakalimutan ang eksena ng biglaang pag-atake ng Shrek City. Tama ka. Inilabas ng tenyente si Tang Wulan sa silid at pumunta sa isang lugar na katulad ng isang bodega, maaari kang pumili ng kahit anong sandata dito. Tandaan, kung saan ka susuriin mamaya, hindi magagamit ang iyong kapangyarihan sa kaluluwa. Kaya, ikaw maaari ka lamang umasa sa iyong sariling katawan at sa mga sandata dito. Kaya piliin mo ang isa na magaling ka. Hindi magagamit ang pagtatasa ng kapangyarihan ng kaluluwa. Nagulat si Tang Wulan. So, maaapektuhan ba ang bloodline power ng isang tao? Sa loob ng bodega, mayroong isang nakasisilaw na hanay ng mga armas at kagamitan, na marami sa mga ito ay mga modernong soul-guided na sandata, kabilang ang mga ray gun, soul-guided na baril at mga katulad nito, lahat ay magagamit, lahat ay portable para sa individual na labanan. Sa mga sandata na ito, isang katlo lamang ng mga ito ang nakikilala ni Tang Wulan, at gagamit siya ng anumang bagay na maaaring makilala. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, si Tang Wulan ay humakbang pasulong at kumuha ng isang maitim na alloy long stick. Kahit na hindi man lang niya kayang pakilyusan ang kapangyarihan ng dugo, ang pinagtitiwalaan niya ay ang sarili niyang kapangyarihan. Tungkol naman sa long-range soul-guided weapons, bagamat magagamit niya ang mga ito, tiyak na hindi siya magaling dito. Kung ito ay isang mecha, posible pa rin ang mga pangmatagalang pag-atake. Nang makitang nakapili siya ng mahabang patpat, bahagyang tumaas ang kilay ng tenyente, ngunit baka sa mga mata nito ang panghihinayang. Pinili mo pa ring ipagmalaki. Sumama ka sa akin. Medyo masama ang tono, pero hindi siya masyadong nagsalita. Dinala siya ng tenyente sa gitna ng kampo, sa isang partikular na malaking gusali, maliban sa bodega. Ang tuktok ng gusaling ito ay isang matulis na kono, na siyang pinakamataas na gusali sa buong kampo, na may taas na halos 50 metro. Naglalakad sa isang pinto mula sa gilid, sa wakas ay nakita ni Tang Wulan ang iba pang mga sundalo.
Mayroong 12-dosenang mga tao sa loob, lahat ay nakasuot ng puting uniforme ng militar. Napakaganda ng mga uniforme ng militar. May marka ng eskultura ng Diyos ng Nyebe sa sulat ng pagpapakilala na dinala niya sa kanyang dibdib. Walang nagbigay pansin kay Tangwulan na dinala ng tenyente. Gayunpaman, natuklasan ni Tangwulan na ang mga badge ng mga taong ito ay nagpapakita na silang lahat ay mga opisyal, at na sila rin ay pangalawang tenyente sa pinakamababang antas. Walang mga pribadong sundalo. Ito ba ang punong tanggapan ng Blood God Legion? Dinala ng tenyente si Tangwulan sa isang elevator sa tabi niya, at bumukas ang pinto ng elevator. Pagpasok pa lang nilang dalawa sa elevator, biglang may malamig na boses. Sandali lang. Kasabay ng boses, isa pang tao ang pumasok sa elevator. Nagliwanag ang mga mata ni Tangwulan, at ang pumasok ay isang babaeng sundalo na may ranggong mayor sa kanyang mga balikat. Talagang ang babaeng mayor na opisyal ang nagdala kay Tangwulan sa kampo noon. Sa oras na ito, hinubad niya ang kanyang mabigat na Amerikana, at nakasuot lamang siya ng puting uniforme ng militar. Ang puting uniforme ng militar ay tuwid na walang anumang kulubot. Nagmukha siyang kabayanihan at kabayanihan laban sa mga gintong epaulette sa kanyang mga balikat. Major. Agad siyang binigyan ng tenyente ng military salute, at pinalo din siya ng babaeng major sa dibdib. Gayunpaman, ang aksyon na ito ay talagang hindi angkop para sa mga kababaihan. Siya ay balingkinitan, matangkad at maganda, ngunit mas kabayanihan siya kaysa sa mga ordinaryong babae. Ngunit wala sa mga ito ang nakaapekto sa kanyang normal na pagunlad. Kapag ang kanyang kanang kamay ay hamampas sa kanyang dibdib, natural na may alon ng kaguluhan. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Tangwulan. Ako ang mananagot sa assessment niya. Bumalik ka, sabi ni Major sa malalim na boses. Natigilan sandali ang tenyente, personal ka bang responsable? Tumango ang mayor, oo, niripaso ko ang kanyang proseso pagkatapos pumasok sa bundok. Kaya, responsibilidad ko ang kanyang pagtatasa. Oo. Ang tenyente ay nagbigay ng isa pang saludo sa militar at lumabas ng elevator. Nakasara ang pinto ng elevator, at naramdaman ni Tangwulan na pababa na ang elevator. Sa maliit na nakakulong na espasyong ito, siya at ang babaeng major ay naiwang mag-isa. Umubo si Tangwulan, hello major, ang pangalan ko ay Tangwulan. Tawagan mo ako sir. Malamig na sabi ng babaeng major. Oo, sir, mabuti. Nagmamadaling sabi ni Tangwulan. Stand at attention, sigaw ng babaeng major. Natigilan si Tangwulan saglit, at pagkatapos ay tumayo ng tuwid. Medyo hindi siya comfortable sa tono ng pag-uutos ng kabilang partido, ngunit nang maalala niya ang sinabi ng tenyente noon, kaya niyang tiisin. Walang sinabi ang major girl, magpakilala na lang. Maya-maya, tumunog ang elevator at bumukas ang pinto ng elevator. Nang makalabas siya sa hagdan, ito ay isang metal na koridor, at nagpatuloy papasok sa kahabaan ng koridor. Pagkatapos lumiko sa kaliwa, dinala ng mayor si Tangwulan sa isang silid. Matapos makapasok sa silid na ito, ang mukha ni Tangwulan ay biglang nagpakita ng pagtataka, dahil ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng déjà vu. Ito ay, bakit parang ang pasukan sa platform ng pag-akyat sa tore ng paghahatid ng espiritu? At ito ang uri ng intermediate level na platform ng pag-akyat, na may mga takip na salamin sa paligid ng silid, depende sa laki, ito ay walang alinlangan na nakatayo. Naglakad ang mayor papunta sa console para mag-opera, napakabilis ng kanyang mga kamay, at nakikita niya ang kanyang mga kamay na mabilis na lumilipad sa keyboard, at mayroong isang string ng malinaw na mga percussion. Dahan-daang bumukas ang dalawang takip ng salamin, at umilo din ang iba't ibang instrument sa buong kwarto. Nakapunta ka na ba sa ascension platform? Lumingon ang mayor at tinanong si Tangwulan. Ako ay naging. Matapat na sagot ni Tangwulan. Tumango ang mayor at sinabing, ang iyong pagsubok ay magiging katulad ng sa ascension platform. Napakasimple din ang iyong misyon. Protektahan mo ako hanggang sa matapos ang pagsubok. Okay. Tumango si Tangwulan at pumunta sa isa sa mga takip ng salamin. Sa pagtingin sa kanyang likuran, pinaikit ng mayor ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay mabilis na sumunod, ipaalala sa iyo, walang paraan upang gamitin ang kapangyarihan ng kaluluwa sa loob, maaari mo lamang gamitin ang sandata sa iyong kamay. Intindihin. Naiintindihan. Pinaalalahanan siya ng tenyente noon. Kasabay nito, ginawa rin ni Tangwulan ang pinakapangunahing paghuhusga sa pagtatasa na ito sa kanyang puso, na katulad ng Spirit Ascension Platform, ngunit sa loob nito ay hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng espiritu, at maaari lamang makipaglaban sa kanyang sariling pisikal na kakayahan at mga reaksyon. Pagpasok sa takip ng salamin, dahan-daang isinara ang takip ng salamin, isa-isa ang mga piraso ng metal na direktang nakakabit sa kanyang katawan, at isang metal na singsing sa likod ng kanyang katawan ang naayos, at unti-unting lumiwanag ang paligid. Matagal nang hindi nakapunta sa ascension platform si Tangwulan, ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na naramdaman ang lahat ng pagbabago sa kanyang paligid. Ang isang bahagyang kirot na sakit ay nagmula sa mga paa at daan-daang mga kalansay, at sa wakas ay natipon sa utak. Ang sunod-sunod na panginginig ng katawan ay naging sanhi ng pagkawala ng utak. Malabo, nararamdaman ni Tangwulan ang stimulation ng electric current,
ang pagbabago-bago ng data, at ang pagbabago-bago ng spatial energy. Ito ay isang bagay na hindi niya maramdaman noon, dahil ngayon na ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay umabot na sa antas ng spirit abyss, magkakaroon siya ng totoong perception. Walang discomfort. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niyang lumitaw siya sa isang piraso ng niebe, hawak pa rin ang metal na patpat na pinili niya. Ang mas ikinagulat pa niya ay nang lumingalinga siya sa hindi kalayuan ay tila ito ang kampo na napuntahan niya noon. Makatotohanan ba ito? Ito ay ganap na ginawa ayon sa kampo na medyo kawili-wili. Gayunpaman, mayroong isang malaking malalim na hukay sa tabi niya, ang malalim na hukay ay hindi nasa ilalim, at ang kadiliman sa ibaba, malabo, ang ilang hindi maipaliwanag na aura ay tumaas mula sa ibaba, na nagpapanginig sa kanyang espiritu. Tumitig sa loob, tulad ng inaasahan, hindi na niya maramdaman ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, at ang soul power vortex ay tila nawala ng diretsyo sa kanyang katawan. Ngunit ang nagpapasalamat sa kanya ay nandoon pa rin ang kanyang blood vortex, at napakalakas pa rin ang kapangyarihan ng chi at dugo, kaya hindi siya naapektuhan sa anumang paraan. Sa sandaling ito, kumislap ang liwanag at anino, at lumitaw sa tabi niya ang pangunahing babae. Ganon din ang dating damit, pareho lang ang lahat, pero nang tumingin siya sa kanya, sa unang pagkakataon ay iba pang ekspresyon ang lumabas sa mukha niya maliban sa panlalamig, ibig sabihin, nagulat. Pumasok ka agad. Naghihinalang tanong ng Major. Nahati rin ba ito sa bilis? Retorikang tanong ni Tanggulan. Bumalik sa normal ang mukha ng Major Girl, at itinuro niya ang kalaliman sa tabi niya, tumalon ka. Oh! Hindi nagatubili si Tanggulan, at direktang tumalon sa black hole. Kahit na hindi ko alam kung ano ang nasa ibaba, dahil ito ay nasa isang virtual na mundo, hindi ako natatakot dito. Natatakot pa rin ba siyang mamatay base sa kanyang karanasan ngayon? Bukod dito, dahil sa kanyang pisikal na fitness, hindi madaling mahulog sa kamatayan. Agad namang sumunod sa kanya ang mayor at sinundan siya. Nagsimulang magdilim ang lahat sa paligid niya, ngunit nagliwanag ang mga mata ni Tanggulan. Sa isang pares ng mga mata, mayroong isang lilang halo, na siyang purple magic pupil. Ang paglilinang ng purple magic pupil ay maaaring mapabuti ang mental na kapangyarihan, ngunit sa kabilang banda, kapag ang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa isang tiyak na antas, ito rin ay magpapakain pabalik sa purple magic pupil. Sa makatuwid, ang purple magic pupil ni Tanggulan ay nagsimula ng mag-isip tungkol sa ikatlong antas. Bagamat mayroon pa ring tiyak na puwang na dapat kumpletuhin, ang purple magic pupil ay orihinal na proseso ng akumulasyon. Pagkatapos ng mahabang panahon, ito ay natural na magiging isang bagay ng kurso. Isa nga itong kuweba, mukhang talas-talas ang mga pader sa paligid, at parang hindi hinukay ng kamay. Matapos mahulog ng halos 100 metro, huminto ang kanilang mga katawan, at ang momentum ng pagbaba ay lubhang nabawasan, at isang malaking lambat ang hamarang sa kanilang mga katawan. Gamit ang purple magic pupil, malinaw na nakita ni Tanggulan na nang unti-unting nag-stabilize ang kanilang mga katawan, sa tabi ng malaking lambat na hamarang sa kanila, may mga bilog na butas na may iba't ibang laki, na ang pinakamalaking diameter ay 10 metro. Ang maliit ay higit sa 2 metro. Napaka-irregular din ito sa hugis, na para bang may nahukay. Gumapang ang babaeng Major sa isang butas sa tabi ng malaking lambat at sabay na kumaway kay Tanggulan. Si Tanggulan ay may hawak na mahabang patpat at mabilis na umakyat. Nang tumabi siya sa Major, sinabi ng Major, mula ngayon, maaari tayong makatagpo ng panganib anumang oras, at ang kailangan mo lang gawin ay protektahan ako mula sa panganib at patuloy na pumasok sa loob. Ang layo ng iyong mararating ay ang mga resulta ng pagtatasa. Naiintindihan mo ba? Oo. Tumango si Tanggulan. May hawak na mahabang stick sa harap niya na unang naglakad. Ang butas na pinili ng Major ay halos 3 metro ang diametro, at isa pa itong black hole sa loob, kaya imposibleng makita ang sitwasyon sa unahan. Bahagyang ipinikit ni Tanggulan ang kanyang mga mata, hindi magamit ang kanyang espiritong kapangyarihan, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang espiritong kapangyarihan. Sa kanyang mental power perception at sa paningin ng purple magic pupil, halos hindi niya makita ang isang lugar na halos 30 metro ang layo. Ito ay napakahirap sa mga butas na may napakakaunting ilaw. Ngunit habang papasok, lumalabo ang liwanag, kahit na may purple magic pupil, ang epekto ay mabilis na bumababa. Hindi mabilis na lumakad si Tanggulan, at sinundan siya ng mayor, hindi nagmamadali o mabagal. Lihim na siniraan ni Tanggulan na kung mayroon siyang infrared imager, magiging mas madaling maglakbay sa ganitong kapaligiran. Ngunit ngayon, maaari lamang itong umasa sa pangunawa. Gayunpaman, ang baras na bakal ay mayroon ding isang tiyak na epekto, umaasa sa pagpindot sa mga dingding sa magkabilang panig, kasama ang pagpindot sa lupa sa harap, ay nagpapahintulot sa kanya na matukoy kung siya ay nasa isang ligtas na estado. Biglang, tila may hangin na nagmumula sa harapan, at halos hindi na mamalayan ni Tanggulan na itinaas ang baras na bakal sa kanyang kamay at iwinagayway ito patungo sa rumaragasang agos ng hangin, at kasabay nito ay umatras ng kalahating hakbang gamit ang kanyang kanang paa, na hamarang sa Major sa likod ng kanyang katawan. Sa isang malambot na, poof, naramdaman na lamang ni Tanggulan na may nataman siya. Tiningnan ito ng purple magic pupil, tila isa itong nilalang na katulad ng paniki.
Ito ay hindi masyadong malaki, ngunit ang epekto ay medyo mababa. Maliit, natatakot ako na mayroong daan-daang cat ties. Hindi mahalaga sa kanya, ngunit kung siya ay nagbago sa isang ordinaryong tao, siya ay direktang itatapon. Nang bagsakan niya ito ng patpat, hindi ito napatay ng malapanig na nilalang. Sa halip, ito ay sumigaw, tumalbog, at sumugod muli patungo kay Tang Wulan, at ang apat na kuko ay dumiretso sa kanya at hinawakan ito. Paanong mahuhuli nito si Tang Wulan, at ang mahabang stick sa kanyang kamay ay napakatumpak sa paniki. Sa pagkakataong ito, ginamit ng gusto ang kanyang kapangyarihan. Sa isang malambot na, puff, ang parang paniki na nilalang ay naklik at lumipad palabas. Sa sandaling lumipad palabas ang katawan, sumabog na ang katawan nito sa hangin. Ito ay purong kapangyarihan, sabi ni Tang Wulan. Ang isang suntok ay maaaring makontrol ng mahusay ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng mahabang stick ay pinalapot at hindi nakakalat hanggang sa sandaling ito ay tumama, ito ay sumabog sa kanyang katawan, at ito ay nagklik upang lumipad palabas. Bahagyang itinaas ng babaeng major na naglalakad sa likod niya ang kanyang kilay, at syempre hindi makita ni Tang Wulan ang kanyang ekspresyon sa dilim. Tumigil lang sandali at nagpatuloy. Nang madaanan ang bangkay ng paniki, bahagyang tumingkayad siya, namumula ang kanyang mga mata upang makakita. Nagulat si Tang Wulan nang malaman na ang bangkay ng paniki ay mabilis na lumiliit, at pagkatapos ay nawala ito ng napakabagal. Sa kawalan, tila may kung anong enerhiyang tumakas kasama nito. Hindi ba ito isang entity? Bahagyang kumunat ang noo ni Tang Wulan, naalala kung kailan nabasag ang paniki noon, oo. Walang lumabas na dugo, sa kabaligtaran, tila isang masa ng enerhiya ang sumabog. Ngunit hindi tulad ng Spirit Ascension Platform, ang mga enerhiyang ito ay hindi nakinabang sa kanyang sariling katawan sa anumang paraan, lalo pa palakasin ang kanyang espiritong espiritual na kapangyarihan. Ito ba ay partikular na ginawa para sa pagtatasa? Sa ilang pagdududa, si Tang Wulan ay nagpatuloy sa pagsulong. May isa pang daloy ng hangin. Sa pagkakataong ito mayroong higit sa isa, ngunit maraming mga daloy ng hangin ang sumugod mula sa harapan ng sabay-sabay. Hindi sumugod si Tang Wulan sa mahabang stick, at bahagyang umindayog ang dulo sa harap, na isang anino ng stick, na sumasakop sa lahat ng daloy ng hangin. Sa loob. Habang inihahampas ang mahabang patpat, siya mismo ay nakatayo doon, hindi gumagalaw na parang bundok. Puff, puff, puff. Matapos ang tatlong mahinang tunog, sumabog ang katawan ng tatlong nilalang na parang paniki. Tulad ng dati, pagkatapos mabali ang mga bangkay, dahan-dahan silang nakatakas sa lupa. Walang tigil, patuloy na sumusulong, sunod-sunod na lumitaw ang mga paniki, minsan isa lang, minsan may 6 o 7, kasama ang laki nito, halos mapuno ang buong daanan ng kuweba. Ngunit sa harap ng mahabang patpat ni Tang Wulan, wala ni isa sa kanila ang namumukod tangi mula sa pagkakakulong. Sunod-sunod na nabasag ang katawan. Matapos magpatuloy sa pagsulong ng halos 100 metro, unti-unting lumiwanag, at nagsimulang bumaba ang bilang ng mga paniki. Ang ilaw ay hindi masyadong maliwanag, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang wala noon. Sa dulo ng lagusan, lumiko siya sa kaliwa. Pagkatapos lumiko, gumawa ng ilang hakbang si Tang Wulan at huminto. Sabay halatang gulat sa mukha niya. Ito ay parang kuweba na lugar, napakalaki, at sakop nito ang isang lugar na maihahambing sa isang stadium. Sa gilid ng malaking kuwebang ito, sa malaking pader, may daan-daang butas na may iba't ibang laki. Ang taas ng kuweba ay halos 100 metro. Sa oras na ito, mayroong hindi bababa sa daan-daan sa kanila sa kuweba. Ang tamang uri ng Four Grabong Bat ay lumilipad sa hangin. Mula sa kuweba sa tapat, mas maraming paniki ang umuusbong. Galing din sa mga kuwebang iyon ang liwanag. Ang liwanag sa mga kuweba ay bahagyang nakikita, hindi masyadong maliwanag, ngunit ito ay sapat na para kay Tang Wulan na may purple magic pupil. Ang pagsubok ay upang talunin ang paniki. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Tang Wulan, at sa sandaling ito, lumapit sa kanya ang mayor, biglang itinaas ang kanyang ulo at ngumiti sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Tang Wulan ang ngiti ng Major, ngunit kahit anong tingin niya rito, pakiramdam niya ay napakasama ng ngiti sa kanyang harapan. Pagkatapos, ibinulong siya ng Mayor, protektahan mo ako. Habang nagsasalita, bigla siyang nagsimula at sumugod sa kuweba sa unahan. Napaawang ang bibig ni Tang Wulan. Ito ba ang artificial na kahirapan sa alamat? Bagamat nakaramdam siya ng paninirang puri sa kanyang puso, hindi siya mabagal. He tapped his toes at mabilis na sumunod sa likod ng Major. Biglang naramdaman ang pagdating ng isang nanghihimasok, ang apat na humahawak na paniki sa himpapawid ay biglang nagbitaw ng sunod-sunod na hiyawan. Isang paniki ang nahulog mula sa langit at sumugod sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Para bang hindi niya nakita ang mga paniki na ito, tumakbo ang Major patungo sa gitnang punto. Si Tang Wulan ay nag-swing ng mahabang stick sa kanyang kamay, gamit ang stick bilang sibat, at sa tuwing pinindot niya ito, ang katawan ng isang Four Grabong Bat ay tiyak na sasabog sa hangin. Isang grupo ng mga stick figure ang lumibot sa Major, at walang paniki ang makalapit sa kanya sa loob ng 2 metro ng kanyang katawan. Lalong naging halata ang pagkagulat sa mga mata ni Major. Marami na siyang nakitang mga recruit na pumunta rito para lumahok sa assessment.
May mga sharpshooter na nagagawang patatagin ang sitwasyon, at may iba na gumamit ng iba't ibang sandata na ginagabayan ng kaluluwa upang malutas ang mahihirap na problema. Ngunit kung talagang gusto mong sabihin na ang pag-asa sa iyong pisikal na lakas at karanasan sa pakikipaglaban upang gumawa ng mga proteksyon na hakbang sa malapit, kakaunti pa rin. May natural na dahilan kung bakit pinili niyang pumunta at suriin mismo si Tang Wulan. Matapos gabayan si Tang Wulan sa tenyente, nakuha niya ang surveillance video malapit sa Snow Mountain. Nakita ko kung paano pumasok si Tang Wulan sa Snow Mountain Range at pumunta sa camp. Napakabilis, ito ang unang paghatol na ginawa niya pagkatapos panoorin ang video ni Tang Wulan. Ito ay higit sa 3 beses na mas mabilis kaysa noong siya ay pumunta dito ng mag-isa. Hindi mukhang tao ang lalaking ito. Nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, talagang idinikit niya ang kanyang kamay sa yelo, at ang huling pag-akyat ay walang alinlangan ang pinaka-nakakagulat. Ang pag-uusisa ang nagtulak sa kanya na pumunta at personal na isagawa ang pagtatasa na ito para kay Tang Wulan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kinakailangan na maikli na ipakilala ang nilalaman ng pagtatasa bago ang pagtatasa. Ngunit hindi niya ginawa, at pagkatapos na pumunta dito, dapat siyang kumilos ng mabagal, ngunit pinili niyang tumakbo. Gusto ko lang makita kung gaano karaming talento ang artificial na nadagdagan ng recruit na ito sa kahirapan ng kanyang pagtatasa. Ngunit napatunayan ng mga katotohanan na ang kapangyarihan ni Tang Wulan ay hindi basta-bastang paputok. Ang lakas ng 4 Grabong Bats ay maaaring umabot ng hanggang 500 kilo, kahit na ito ay isang 3-ring o 4-ring Soul Master na may medyo magandang physical fitness. Fitness. Hindi ganoon kadaling labanan. Ngunit sa harap ni Tang Wulan, isa-isa lang silang magiging mga bangkay. Ito ay naging isang masa ng daloy ng hangin at mabilis na nawala. Sa oras na tumakbo ang mayor sa gitna ng kuweba, higit sa kalahati ng 4 na umaagaw na paniki ay napatay ni Tang Wulan. Ngunit natuklasan din ni Tang Wulan ang problema. Ang mga paniki na ito ay hindi natatakot sa kamatayan, at hindi nila alam kung ano ang takot. Malinaw na napakaraming kasama ang nahulog, ngunit sila ay patuloy na umaatake, at sila ay puno ng uhaw sa dugo na amoy. Kahit ang Soul Beast ay hindi magiging ganito. Ang kanilang mga pag-atake ay napakadeterminado, at mula sa kanilang mga mata, nakikita lamang ni Tang Wulan ang kalupitan, ngunit ni Kititing na takot o kaduwagan. Anong klaseng nilalang ito? Dahil ba nilikha ito ng mga taong Blood God Legion para dagdagan ang hirap ng assessment? Habang iniisip niya ito, karamihan sa mga paniki na lumilipad sa hangin ay napatay niya. Mayroong higit pang mga patay na 4 na umaagaw na paniki, at pagkatapos ay hindi masyadong maliwanag ang ilaw, nakikita rin ni Tang Wulan na ang mga agos ng hangin ay tumaas sa hangin, unti-unting namumuo, at pagkatapos ay lumipad patungo sa mga butas na iyon. Lumingon si Tang Wulan para tingnan ang Major, iyon lang. Sumilay muli ang isang ngiti sa gilid ng bibig ng Mayor, masyado kang maraming iniisip. Sa sandaling ito, isang mahinang ungol ang biglang lumitaw, at pagkatapos, mula sa isang katamtamang laki ng kuweba, isang malaking paniki ang lumipad palabas. Ang laki ng paniki na ito ay higit sa 2 beses kaysa sa mga nauna, at ito ay may 6 na kuko sa ilalim ng tiyan nito, isang pares ng mga pakpak ang nakabuka, at ito ay sumisigaw ng malakas. Ang hangin ay tila umaalon na may patong-patong na alon sa mga hiyawan nito, ang mga mata ni Tang Wulan ay namuo, ang mga sound wave ay umatake. Mabilis na nailabas ang mental power, at alam niya na ang ganitong uri ng sonic attack ay hindi mapipigilan sa pamamagitan ng pagsara ng kanyang mga tainga. Kasabay nito, sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, hinayla niya ang Major sa kanyang mga bisig, pinulupot ang kanyang kaliwang braso sa kanyang baywang, at ang gininto ang liwanag ay namumulaklak sa kanyang mga mata. Dahil bigla siyang hinayla ni Tang Wulan sa kanyang mga bisig, hindi makita ng Mayor ang kulay ginto sa kanyang mga mata sa oras na ito. Ito ay isang solid at mainit na yakap. Matapos sumama sa yakap ni Tang Wulan, naramdaman na lamang ng Major na tumibok kaagad ang kanyang puso, ngunit ang inaasahang sound wave ay hindi nakaapekto sa kanya, na para bang naharang siya ng kung ano. Ang 6 na kuko na paniki ay sumigaw ng malakas sa hangin, at ang mga pakpak nito ay biglang nagtagpo, at lumipad ito patungo kay Tang Wulan na parang isang palaso. May sumigaw sa bibig nito, at isang malakas na sound wave ang patuloy na umaatake kay Tang Wulan. Malamig na bamantong hininga si Tang Wulan, namuo ang kanyang mga mata, at 2 purple na electric light ang bumaril mula sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, itinaas ni Xiao Zhao ang kanyang ulo at nakita na lamang ang lilang liwanag sa kanyang mga mata. Ang 6 na kuko na paniki ay sumigaw, at ang katawan na itinapon ay biglang tumigil. Sa sandaling ito, si Tang Wulan ay bumangon sa hangin, hawak pa rin ang Major gamit ang kanyang kaliwang kamay, ngunit habang ang baras na bakal sa kanyang kanang kamay ay hinugot. Tunay na makapangyarihan ng 6 na kuko na paniki. Kahit nasa ilalim ng mental na epekto ng Purple Magic Pupil, maaari pa rin itong mag-react, at muling bumukas ang mga pakpak nito. Ang 6 na paa, na halatang mas malaki kaysa sa 4 claw bat, ay sabay na nakaharap sa bakal ni Tang Wulan. Sinalo ito ng patpat. Bang!
Mahigit 2 metro ang haba ng katawan ng 6 na kuko na paniki, at direktang lumipad ito palabas sa pamamagitan ng sampal. Wala itong pinagkaiba sa nakaraang foregrabang bat. Sa ilalim ng gulat na tingin ng babaeng Major, ang katawan nito ay sumabog na may, boom, nabasag sa hindi mabilang na mga piraso, at lumilipad sa paligid. Ito. Nang walang espiritong kapangyarihan, ang 6 na kuko na paniki ay nabasag sa isang suntok. Naramdaman ng Major Girl na parang kulang ang utak niya. Hindi ito sineseryoso ni Tang Wulan. Binitawan niya ang kamay sa baywang niya at humingi ng paumanhin, pasensya na, na-offend ako, wala akong ibang ibig sabihin. Sonic attack lang kasi ng paniki, kung masyadong malayo ang distansya, natatakot akong protektahan hindi ito ang iyong katinuan. Hindi umimik ang mayor, nakita lang niya ang pagbabago ng mga mata ni Tang Wulan. Ang orihinal na pag-usisa ay naging mas matindi. Sa simula, naisip din niya na si Tang Wulan ay masyadong mayabang, at pinili niya ang isang stick bilang kanyang sandata. Gayunpaman, nang mapanood niya ang pagdurog ni Tang Wulan sa 6 na kuko na paniki gamit ang isang stick, biglang nawala ang pag-iisip. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan sa santukan, ang pagtatasa ng lakas ay maaaring ituring na isang pass. Gayunpaman, ang pagtatasa ng Blood God Legion ay hindi lamang kasing simple ng lakas, ngunit higit sa lahat, ang karakter. Ang Blood God Legion ay hindi marami, ngunit lahat sila ay tunay na mga damit na maaaring ipagkatiwala sa likod ng bawat isa. Ang dahilan kung bakit ang pagtatasa ng mga bagong dating ay dapat protektahan ang iba ay upang subukan kung maaari silang maging mapagsakripisyo sa sarili sa mga mapanganib na sitwasyon. Gayunpaman, maaari lamang itong gawin sa mga mapanganib na sitwasyon. Walang panganib, paano subukan ito? Sa makatuwid, hindi maaaring matakpan ng mayor ang pagsusulit, pinili niya ang katahimikan. Napatay ang 6 na kuko na paniki. Ang 4 na kuko na paniki sa paligid ng yungib na nakabaon sa wakas ay hindi na muling lumitaw, ngunit sila ay tumigil lamang. 3 malalaking paniki na may 6 na kuko ang lumabas mula sa kuweba. 3, ang lakas na iyon ay hindi kasing simple ng 3 beses. Ang ganitong uri ng nilalang ay hindi lamang mukhang isang paniki, ngunit mayroon ding isang katulad na estilo ng pakikipaglaban. Ito ay may malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban at mahusay sa pakikipagtulungan sa isa't isa. Tingnan kung paano niya ito pakikitunguhan sa pagkakataong ito. Nang inaabangan ito ng Major, lumipat na si Tang Wulan. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya naghintay na pasibong bugbugin doon, at walang panliligalig sa 4 na nakakahuli na paniki, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng Major mismo. Sa makatuwid, nang ang 3-6 na kuko na paniki ay nag-drill out, si Tang Wulan ay lumipat. Ang baras na bakal sa kanyang kamay ay biglang naging itim na anino, na may malupit na hangin na pumutok, dumiretso siya sa isa sa 6 na kuko na paniki at lumipad palayo. Kasabay nito, siya rin ay isang run-up, na nagpapalakas ng kanyang mga binti, at walang kabuluhan na tumatalon. Sinuntok ang pangalawang 6 na kuko na paniki. Ang unang dumating ay ang baras na bakal. Sinabayan ng marahas na dagandong, ang 6 na kuko na paniki, na hindi pa lumalabas sa kuweba, ay direktang nabasag doon. Ang iba pang 2-6 na kuko na paniki ay lumabas na, at si Tang Wulan ay lumapit na sa isa. For more videos, please like, share and subscribe.